Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,820-28. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Matapos itong pag-isipan ng matagal, hindi pa rin maintindihan ni Alvin kung bakit napakabait sa kanya ng babaeng emperador ng mga Diyos. Hindi rin niya maintindihan ang labis na pagkakakilala ni Chloe sa kanya. Sigurado siyang dahil lang iyon sa kamukha niya ang kapatid nito. Nang makipag-ugnayan ito sa kanya, hindi ito nahihiya. Naaalala pa rin niya na nawalan siya ng gana sa sigasig nito noong mga panahong iyon. Tutal, hindi niya naman ito kilala o si Julie. Habang iniisip ito ni Alvin, lalo siyang nalilito. Inabot siya ng kalahating araw bago tuluyang naalis ang mga tanong at iniisip sa kanyang isipan. Pagkatapos, kinain niya ang ilan sa mga Lord Grade Divine Pills na ibinigay sa kanya ng babaeng Emperor of Gods bago pa siya nagsimulang mag-cultivate. Ang mga Divine Pills ay pawang mga tabletang hindi pa niya nainom noon kaya medyo epektibo ang mga ito. Para bang alam niyang kailangan nito, isang hari ng mga Diyos, ang mga tabletang ito. Lahat ng Divine Pills na ibinigay niya sa kanya ay pambihira. Sino ang nakakaalam kung sinasadya ba ito o kung wala lang talaga siyang ordinaryong Divine Pills? Gamit ang mga Divine Pills na ito, mas malapit na ako sa pagiging isang advanced King of Gods. Bagamat hindi nila ako direktang matutulungan na makalusot, makakatipid pa rin sila sa akin ng maraming oras at pagsisikap. Kahit hindi alam ni Alvin kung sino ang babaeng emperador ng mga Diyos, labis pa rin siyang nagpapasalamat. Hindi niya man lang naisip na maaaring may problema sa mga banal na pildores na ibinigay nito sa kanya. Kung tutuusin, kung gusto niya itong mamatay, hindi niya kailangang gawin ito sa ganoong dituwirang paraan. Madali niya sana itong napatay sa isang sampal lang. Ang ari-arian ng Langston clan. Sa sandaling ito, nakatanggap si Renji ng mensahe mula kay Reggie. Kapatid, hindi ko pinatay ang pangalawang pinuno ng sekta ng Flying Dragon Sect. Gayunpaman, makakaasa kayo na hindi na siya maglalakas loob na guluhin ang ating angkan. Huwag mong sabihin kay Alvin ang tungkol sa pagkakasangkot ni Maynard sa bagay na ito. Gusto ko siyang gamitin para tulungan si Alvin na lumakas. Kung mamatay si Alvin sa kanyang kamay, nangangahulugan lamang ito na si Alvin ay nakatakdang mamatay ng bata at hindi sapat ang kanyang lakas. Kung hindi siya sapat ang kanyang lakas, kahit na hindi siya pinatay ni Maynard, mamamatay pa rin siya balang araw. Kapatid, kung mabubuhay siya, pagkatapos niyang maging Panginoon ng mga Diyos, sabihin mo sa kanya na hindi niya asawa si Talia, kundi kakambal ng kanyang asawa. Sabihin mo sa kanya na ang kanyang asawa ay nasa larangan ng digmaan ng kaharian at walang nakarinig mula sa kanya. Kapatid, ang asawa ni Alvin ay ang aking panganay na anak na babae. Dati, ibinalik ko si Talia sa angkan dahil plano kong hanapin ang aking panganay na anak na babae sa larangan ng digmaan ng kaharian ng mag-isa. Gayunpaman, iginiit ni Talia na sundan ako. Ngayon, naayos ko na ang mga bagay-bagay dito, isasama ko si Talia at babalik ulit ako sa Realm Battlefield para hanapin si Natalie. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Renjin. Sa wakas ay naintindihan na niya kung bakit napagkamala ni Alvin si Talia bilang asawa nito. Lumalabas na kambal pala si Natalia at ang asawa ni Alvin. May isa pa siyang pamangkin. Wala ka na bang balita tungkol sa kanya? Seryosong tanong ni Renjin nang makabawi siya ng katinoan. Tutal, ang larangan ng labanan sa kaharian ay lubhang mapanganib na kahit ang mga emperador ng mga Diyos ay maaaring mamatay doon. Sigurado si Renjin na ang kanyang pamangkin ay hindi man lang isang emperador ng mga Diyos. Hindi na kailangang sabihin, mas mapanganib ito kung mas mababa ang cultivation ng isang tao para sa isang nasa larangan ng labanan sa kaharian. Hindi ko masasabi kay Alvin ang tungkol dito ngayon. Dahil kilala ko siya, agad siyang magsusugod sa larangan ng digmaan ng kaharian. Mas lalo lang siyang madidagdagan ng pasanin, naisip ni Renjin sa sarili, at isinantabi ang ideya na sabihin kay Alvin ang tungkol sa kanyang natutunan. Alam niya kung gaano kadelikado ang larangan ng digmaan ng kaharian. Kung pupunta roon si Alvin kasama ang kanyang cultivation base, isa sa panganib niya ang kanyang buhay. Ang sekta ng Taiyi. Ang Taiyi sect ay ang sekta na may ranggong emperador na pinakamalapit sa Flying Dragon Sect. Katulad ng Flying Dragon Sect, wala itong anumang Emperor of Gods.
Sa sandaling ito, ang pinuno ng sekta ng Taiyi sect at ang mga matataas na opisyal ay nagtitipon sa pangunahing bulwagan. Malalim na sinabi ng pinuno ng sekta ng Taiyi, "Tinawagan ko kayong lahat dito para ipaalam sa inyong lahat na maglulunsad kami ng digmaang imperial laban sa Flying Dragon Sect para palakasin ang aming sekta at pangalagaan ang mga emperador ng mga Diyos." Agad na sumiklab ang isang kaguluhan. Ang mga digmaang imperial ay mga labanang may hangganan ng buhay o kamatayan sa pagitan ng dalawang puwersang may ranggong emperador. Karaniwan itong nagaganap sa isang malayang kaharian na nilikha ng pinakamataas na puwersa sa Eastern Ridge Mansion. Matapos magdeklara ng digmaan, maaaring tumanggi ang kabilang puwersa. Ang mga digmaang imperial ay isang paraan para sa isang puwersang may ranggong emperador upang makabuo ng mga emperador ng mga Diyos. Karamihan sa mga puwersang ito ay may maraming miyembro na malapit ng makalusot at maging mga emperador ng mga Diyos. Ang mga digmaan ay magsisilbing pangwakas na catalysta para sa kanilang mga tagumpay. Ang mga digmaan ay matatapos lamang kapag lumitaw ang isang emperador ng mga Diyos. Pinuno ng sekta, bakit mo bigla na lang naisip ang gawin ito? Tama iyan. Masyado itong biglaan. Ang Flying Dragon Sect ay hindi mas mababa kaysa sa ating Taiyi Sect. Parehong panig ay lubos na magdurusa mula rito. Pinuno ng sekta, alam ba ng mga kataas-taasang nakatatanda ang iyong desisyon? Sa mga matataas na opisyal ng Taiyi Sect, marami ang namula ang kanilang mga mukha. Tutal, nang magsimula ang digmaang imperial, lahat sila ay kailangang lumaban sa mga makapangyarihang tao mula sa sekta ng Flying Dragon, na nanganganib sa kamatayan. Hindi na kailangang sabihin, maliban na lang kung talagang kinakailangan, hindi nila hinangad ang isang digmaang imperial. Bukod doon, walang paraan para talikuran nila ang Taiyi Sect bago magsimula ang digmaan. Nang una silang makalusot at maging mga Panginoon ng mga Diyos, lahat sila ay nanumpa sa panunumpa ng dugo ng puso ng Diablo na lalahok sa digmaang imperial kung mayroon man. Ang pagsira sa kanilang mga sumpa ay hindi naiiba sa pagpapakamatay. Sumang-ayon dito ang iilang kataas-taasang nakatatanda, sabi ng pinuno ng sekta ng Taiyi Sect sa malalim na boses, simula 10,000 taon na ang nakalilipas, 3 beses nang idineklara ng Flying Dragon Sect ang Imperial War laban sa amin, ngunit tinanggihan namin sila. Sa pagkakataong ito, kami na ang magkukusa na magdeklara ng digmaan. Batay sa kanilang mga nakaraang aksyon, sa palagay ko ay hindi sila tatanggi. Kapantay namin ang Flying Dragon, ngunit, sapat ang kanilang lakas ng loob na magdeklara ng digmaan laban sa amin ng 3 beses. Ganyan ba kami kaduwag mula sa Taiyi Sect? Malamig ang boses niya nang magsalita. Noong nakaraan, tinanggihan ng Taiyi Sect ang hamon ng Flying Dragon Sect dahil marami sa mga matataas na opisyal ng Taiyi Sect ang mariing nagprotesta. Sa kabaligtaran, palagi niya itong pinapaboran. Nang makita niyang magpoproteste na naman ang iba, malamig niyang sinabi, sa pagkakataong ito, walang botohan sa bagay na ito. Mula pa noong unang panahon, hanggat sinusuportahan ng pinakamataas na nakatatanda ang pinuno ng sekta, ang pinuno ng sekta ang may kapangyarihang magpahayag ng digmaang imperial. Gayunpaman, hindi pa rin kumbinsido ang iba pang matataas na opisyal. Pinunong sekta, sinusuportahan ba ito ng kataas-taasang Elder Lord? Si kataas-taasang Elder Lord ay isa sa pinakamalakas na makapangyarihang grupo sa Taiyi Sect. Sa unang 2 pagkakataon na nagdeklara ng digmaan ang Flying Dragon Sect, marami sa mga kataas-taasang Elder ang tumutol dito. Gayunpaman, sa ikatlong pagkakataon na nagdeklara ng digmaan ang Flying Dragon Sect, tanging si kataas-taasang Elder Lord lamang ang tumutol dito. Bago pa makasagot ang pinuno ng sekta ng Taiyi, may nagsabi, isa ako sa mga unang nagmungkahi na ideklara ang digmaang imperial sa pagkakataong ito. Kasunod nito, isang matandang lalaki ang lumitaw sa tabi ng pinuno ng sekta ng Taiyi. Nang makita ito, dali-daling sinabi ng pinuno ng sekta ng Taiyi, pagbati, Junior Grand Uncle. Ang matandang lalaki ay si E.J. Lord. Ang kataas-taasang elder na si Lord. Isa sa pinakamalakas na makapangyarihang grupo sa Taiyi Sect. Nang makita ito, dumilim ang ekspresyon ng maraming matataas na opisyal. Dahil si EJ mismo ang humakbang pasulong, tila wala ng paraan para maiwasan nila ang digmaang imperial. Sa oras na ito, mahigpit na sinabi ni EJ, maingat kung tinalakay ang digmaang imperial kasama ang iba pang mga kataas-taasang nakatatanda.
Tungkol sa lakas ng mga nakatatandang henerasyon, hindi kami mas mahina kaysa sa Flying Dragon Sect. Ganito rin ang nangyari sa mga nakababatang henerasyon hanggang ilang araw na ang nakalipas. Nakatanggap ako ng balita na dalawang napakalaking henyo ang lumitaw noong Latent Dragon Grand Contest ng Flying Dragon Sect. Sigurado akong narinig mo na rin ang tungkol sa dalawang iyon, sina Alvin at TJ. Hayaan mong itanong ko ito sa iyo. Sa kanilang mga talento, sa palagay mo ba ay magagawa nilang maging Emperor of God sa hinaharap? May nagsabi, hindi namin sigurado kung mananatili ang dalawang iyon sa Flying Dragon Sect. Sa katunayan, malamang nasasali sila sa isang puwersang may ranggong emperador kasama ang mga Emperor of God sa lalong madaling panahon. Pagkatapos nilang umalis, sa tingin mo ba ay ganoon kadali para sa Flying Dragon Sect na mag-cultivate ng isa pang Emperor of Gods? Ayon sa mga patakaran ng Eastern Ridge Mansion, kapag lumitaw ang isang Emperor of God sa Flying Dragon Sect, ang Taiyi Sect, bilang pinakamalapit na sect na may ranggong emperador sa Flying Dragon Sect, ay kailangang sumuko sa kanilang teritoryo at umalis. Dahil ang mga puwersang may ranggong emperador na may mga Emperor of Gods ay maaaring sumikop sa mas malaking teritoryo, ang mga puwersang may ranggong emperador sa paligid na walang mga Emperor of Gods ay kailangang umalis. 3,821. Ang digmaang imperial at ang digmaang kataas-taasan ay mga hango sa digmaang pangkalahatang ideya. Ang digmaang kataas-taasan ay isang mas malaking saklaw ng digmaang imperial. Dito nakikipaglaban ang mga lumang puwersang may pinakamataas na ranggo upang linangin ang mga kataas-taasang Diyos. Ito ay gaganapin sa isang malayang kaharian na nilikha ng isang kataas-taasang kapangyarihan. Sa kasaysayan ng mga kaharian ng mga Diyos, kakaunti lamang ang mga pagkakataon ng digmaang kataas-taasan, at sa bawat pagkakataon, ang kinalabasan ay kalunos-lunos. Dahil ito ay isang labanang may hangganan ng buhay o kamatayan, kung walang lilito ng mga kataas-taasang Diyos, kailangan nilang magpatuloy sa pakikipaglaban, na magreresulta sa malalaking pagkalugi. Kahit na lumitaw ang isang kataas-taasang Diyos, napakataas pa rin ang kapalit. Dahil dito, napakakaunting puwersang may pinakamataas na ranggo ang magdedeklara ng digmaang kataas-taasan laban sa isa pang puwersang may pinakamataas na ranggo. Hindi na kailangang sabihin pa, ang digmaang pangkalahatang ideya, ang nagpasimula ng digmaang imperial at ng digmaang pang-imperial, ay nasa pinakamalaking saklaw. Dito isinagawa ang digmaan upang makabuo ng mga kataas-taasang makapangyarihang grupo. Ang lugar ng digmaan ay personal na nilikha ng isang kataas-taasang makapangyarihang grupo, at isang kataas-taasang makapangyarihang grupo rin ang mamumuno dito. Mas maraming digmaang imperial kumpara sa mga digmaang supreme. Mas maraming digmaang supreme kumpara sa mga digmaang powerhouse. Ito ay dahil mas maraming lipes na sa panahon ang mga puwersang may ranggong emperador kumpara sa mga lipes na sa panahon ang mga puwersang may ranggong supreme, at mas maraming lipes na sa panahon ang mga puwersang may ranggong supreme kumpara sa mga puwersang may ranggong supreme. Sa pangunahing bulwagan ng sektang Taiyi. Kaya lahat kayo ay handang tumaya sa posibilidad na umalis sina Alvin at TJ sa Flying Dragon Sect upang sumali sa isang puwersang may pinakamataas na ranggo ng emperador sa Eastern Ridge Mansion. Tanong ni EJ nang may pang-iinis. Agad na natahimik ang mga matataas na opisyal na nagpoprotesta. Alam nila kung gaano kaina ang kanilang dahilan. Tutal, dahil sa talento ni na Alvin at TJ, madali sana silang sumali sa isang mataas na ranggong emperador na Flying Dragon Sect. Bakit pa sila sumali sa Flying Dragon Sect? Gaya ng kasabihan, mas mabuting maging ulo ng aso kaysa buntot ng leon. Kahit na ganoon, magiging maganda pa rin ang pakikitungo sa dalawa kahit na pumunta sila sa isang mataas na ranggong emperador dahil sa kanilang pambihirang talento. Totoo ito lalo na kay Alvin na wala pa sa 3,000 taong gulang. May iba pang dahilan at kung bakit sila sumali sa Flying Dragon Sect. Determinadong sinabi ni EJ na pagdesisyonan na naming magdeklare ng Imperial War laban sa Flying Dragon Sect kaya wala nang saysay na magprotesta. Unti-unti nang nahuhuli ang aming Taiyi Sect sa Flying Dragon Sect. Bukod dito, ang huling pagkakataon na nagkaroon ng Emperor of Gods ang Flying Dragon Sect ay 20,000 taon na ang nakalilipas. Kailan ang huling pagkakataon na nagkaroon ng Emperor of Gods ang aming sect? 50,000 taon na ang nakalilipas. Ang huling Emperor of Gods mula sa Flying Dragon Sect ay lumitaw mula sa isang Imperial War.
Tungkol naman sa aming Tai sect, masyado kaming duwag para magdeklara ng Imperial Wars, kasama na ang mga deklarasyon mula sa Flying Dragon sect, mahigit 10 beses na naming tinanggihan ang Imperial Wars. Sandaling tumigil si EJ bago nagpatuloy sa pagsasalita, bagamat malaki ang naitulong nina Alvin at TJ sa ating desisyon na magdeklara ng digmaang imperial, hindi lang sila ang dahilan. Ito ay dahil oras na para lumaban tayo. Natamasa ninyong lahat ang mga benepisyo ng pananatili sa Tai sect. Oras na para manindigan kayo at lumaban para sa Tai sect. Isipin ninyo, kapag nagsimula na ang digmaan, hindi rin makaiwas sa digmaan sina Alvin at TJ. Sino ang nakakaalam kung kaya ng ating mga nakababatang disipulo na patayin ang dalawang iyon? Kahit na hindi nila kaya, ang digmaan ay tiyak na makakaapekto sa pag-unlad at paglilinang ng dalawa. Sa anumang kaso, ang ating sekta ay kapantay ng Flying Dragon sect. Ano ang kinatatakutan ninyo? Kung may lumitaw na emperador ng mga Diyos sa ating sekta mula sa digmaang imperial, isipin ang kaluwalhatiang mapapasa inyo at sa inyong mga inapo. Ang inyong mga pangalan ay iuukit sa mga monumento ng digmaan at hindi kailanman malilimutan sa kasaysayan ng ating sekta. Pagkatapos magsalita ni EJ, sandaling natahimik ang paligid. Maya-maya, naghiyawan ang iba at nagpahayag ng kanilang suporta. Kataas-taasang Elder Lord, sinusuportahan ko ang pagdedeklara ng digmaang imperial laban sa Flying Dragon sect. Malalakasan lang natin ang ating loob kung lalaban tayo ng buong lakas. Malaki ang posibilidad na magkaroon ng Emperor of Gods ang ating sekta sa pagtatapos ng digmaan. Tama. Ang ating mga kataas-taasang elder ay pawang mga nangungunang Lord of Gods at malapit ng makalusot. Kahit isa lang sa kanila ang maging Emperor of Gods, ang katayuan at lakas ng ating sekta ay lubos na tataas. Ang mga salita ni EJ ay lubos na nagpasigla sa moral ng mga matataas na opisyal. Para naman sa iilang nanatiling hindi kumbinsido at mariing tumutol sa digmaan, nanatili lamang silang tahimik. Tutal, kahit ano pa ang sabihin nila sa sandaling ito, hindi nito mababago ang resulta. Hindi lang iyon, maaari pa nilang ikagalit ang pinuno ng sekta at si EJ. Maaari lamang nilang aliwin ang kanilang sarili sa loob-loob at ipaalala sa kanilang sarili na mag-ingat sa panahon ng digmaan. Sa oras na ito, matatag na sinabi ng pinuno ng sekta ng Tai sect, bukas, personal kung pamumunuan ang isang grupo papunta sa Flying Dragon sect upang magdeklara ng Imperial War laban sa kanila. Kapag sumang-ayon sila, makukumpirma natin ang petsa kasama ang pinakamataas na puwersa sa Eastern Ridge Mansion. Kung walang problema, dapat magsimula ang digmaan sa loob ng 3 taon. Kinabukasan, pinangunahan ng pinuno ng sekta ng Tai ang ilang tao patungo sa Flying Dragon sect. Nagulat din ang mga matataas na opisyal ng Flying Dragon sect na ang Tai sect ang nagkusa na magdeklara ng Imperial War laban sa kanila. Tutal, 3 beses na silang tinanggihan ng Tai sect noon. Sa kanilang paningin, ang Tai sect ay wala ng gulugad na dapat taglayin ng isang puwersang ranggo ng emperador. Para sa kanila, ang Tai sect ang pinakaangkop na kalaban. Matapos sakayin ng pinuno ng sekta ng Tai at ang kanyang mga kasama patungo sa kanilang mga tuluyan, nagtipon ng mga matataas na opisyal ng Flying Dragon sect upang pag-usapan ang bagay na ito. Hindi na kailangang sabihin pa, naruroon din ang mga Golden Dragon Elder na kapantay ng mga Supreme Elder ng Tai sect. Sila ang malamang na makalusot at maging mga Emperor of Gods. Noon, ilang beses na sinubukan ng Flying Dragon sect na magdeklara ng Imperial War laban sa Tai sect dahil umaasa ang mga Golden Dragon Elder na makalusot gamit ang Imperial Wars. Lahat sila ay umaasa na maibabalik ng Flying Dragon sect ang dating luwalhati nito sa paglitaw ng isang bagong Emperor of Gods. Kung tutuusin, ang mga luma ng puwersang may ranggong emperador ay hindi maihahambing sa mga puwersang may ranggong emperador na may Emperor of Gods. Kung ang Flying Dragon sect ay manalo sa digmang imperial laban sa Tai sect, ang Tai sect ay kailangang umalis kaagad. Ang paglitaw ng isang bagong emperador ng mga Diyos ay nangangahulugan na ang Flying Dragon sect ay hindi na magiging isang lumang sekta na may ranggong emperador. Bilang resulta, lalawak din ang kanilang teritoryo. Kung ang Tai sect ay tumangging umalis, maaaring legal na lipulin ng Flying Dragon sect ang Tai sect. Ano sa tingin mo? Tanong ng pinuno ng sect ng Flying Dragon sect. Nang marinig ito, maingat na sinabi ni Maynard, pinuno ng sekta, sa palagay ko dapat nating pag-isipan ito.
Siyasatin natin kung bakit bigla silang nagpasya na simulan ang digmaang imperial bago natin tanggapin ang kanilang hamon. Ang Taiji sect ay kasing mahiyain ng daga noon. Tiyak na may dahilan kung bakit sila biglang naging matapang. Malamang na mayroon silang mga nakatagong trump card na hindi natin alam. Medyo konserbatibo si Maynard kaya tutol siya sa pagtanggap sa deklarasyon ng digmaan ng Taiji sect. Gayunpaman, karamihan sa mga matataas na opisyal ng Flying Dragon Sect ay sabik na lumaban. Kaya naman, kahit na si Maynard ang pinuno ng bise-sekta, ang kanyang mga salita ay walang gaanong kahalagahan sa sandaling ito. Higit sa lahat, ang ilang Golden Dragon Elders ay umaasang maging Emperors of Gods, kaya naman ilang beses na silang nagdeklara ng Imperial War noon. Dalawa sa mga Golden Dragon Elders ang malapit ng harapin ang kanilang heavenly tribulations kaya masabik sila sa isang tagumpay. Kung hindi, ilang libong taon na lang ang natitira sa kanila para mabuhay. Ang Imperial War na lamang ang ilang paraan para mapilit nilang makamit ang tagumpay. Sa sandaling ito, isang Golden Dragon Elder ang seryosong tumingin kay Maynard at sinabing, "Maynard, sa wakas ay nagkusa na ang Taiji sect na magdeklara ng Imperial War. Kung mapalampas ng sekta ang pagkakataong ito dahil sa iyo, hindi kita bibitawan." 3,822. Sa Flying Dragon Sect, ang pinuno ng sect, lahat ng Golden Dragon Elders, at karamihan sa mga matataas na opisyal ay sumuporta sa Imperial War. Hindi lang tayo magkakaroon ng pagkakataong makabuo ng Emperor of God sa pamamagitan ng Imperial War, kundi magiging kapaki-pakinabang din ito para sa ating mga miyembro. Lahat ay maaaring makakuha ng karanasan mula rito na makakatulong sa ating cultivation. Sabi ng isang Black Dragon Elder. Bukod sa mga Golden Dragon Elder, naroon din ang mga White Dragon Elder, tulad nina Wyatt at Nixon, at mga Black Dragon Elder. Gayunpaman, ang mga panloob na Elder tulad ni Tyson Kane ay hindi kwalipikadong lumahok sa talakayang ito. Ang mga may pinakamababang katayuan sa mga naruroon ay mga White Dragon Elder, kahit papaano. Sang-ayon ako, sabi ng isa pa, bagamat ang ating mga disipulo ay maaaring makakuha ng karanasan sa pamamagitan ng mga misyon, hindi ito maihahambing sa digmaang imperial. Bukod dito, hindi lahat ng ating mga disipulo ay nagmimisyon para makakuha ng mga contribution points. Isa pang pangalawang pinuno ng sekta ng Flying Dragon Sect ang nagsabi, tama iyan. Marami sa ating mga batang disipulo ay walang mga layunin at namumuhay ng comfortable. Hawak pa rin nila ang kanila kayabangan bilang kabataan dahil sa kawalan ng mga paghihirap. Marami sa kanila ang umaasa sa pangalan ng sekta upang kumilos ng matapang sa labas. Ito ang problemang kinakaharap ng maraming matataas na puwersa. Hindi tulad ni Maynard, ang pinuno ng bise-sekta na ito ay sumuporta sa digmaang imperial kahit na malayo pa siya sa pagiging isang emperador ng mga Diyos. Hindi siya nasisiyahan sa mga nakababatang henerasyon sa sekta na masyadong kampante. Kahit na ang mga pumipiling magmisyon para kumita ng mga contribution point ay karaniwang pumipili ng mga pinakamadaling misyon. Karamihan sa kanila ay nadama na sandali na lamang bago sila lumakas dahil sila ay nasa Flying Dragon Sect. Marahil, ang kanilang kampante at kayabangan ay nagmula sa kanilang kabataan at mga talento. Kung tutuusin, ang mga maaaring sumali sa Flying Dragon Sect ay dapat na kahit papaano ay may talento. Bukod dito, para sa nakababatang henerasyon, ang Heavenly Tribulations ay kayang-kaya pa rin. Kaya, hindi sila nagmamadaling umunlad. Sinabi ni Alfred, ang itim na Dragon Elder, ganito rin ang nararamdaman ko. Pareho tayong lahat noong bata pa tayo. Dahil dito, mas mahirap para sa atin ang mga kapigatian sa langit. Wala ba sa inyo ang nagsisisi na hindi kayo nagsikap ng husto noong bata pa kayo? Umaasa ako na maaalis ng digmaang imperial ang pagiging kampante ng mga nakababatang henerasyon at matutulungan silang magkaroon ng karanasan at umunlad. Umaasa rin ako na magbibigay ito ng bagong emperador ng mga Diyos sa ating sekta. Maraming tao ang sumang-ayon sa mga sinabi ni Alfred. Sa sandaling ito, sinabi ni Nixon kay Wyatt sa pamamagitan ng voice transmission, Wyatt, mukhang hindi natin maiiwasan ang digmaang ito. Kumislap ang mga mata ni Wyatt nang sumagot siya, nang malaman ko ang dahilan ng pagbisita ng Taiji sect, alam ko na hindi maiiwasan ang digmaang imperial.
Matagal ko nang inaasahan ang digmaang imperial simula nang sumali ako sa Flying Dragon Sect. Sa wakas, tapos na ang paghihintay. Ikaw. Umiling si Nixon at ngumiti ng walang magawa. Bilang kaibigan ni Wyatt, hindi siya nagulat sa sagot na ito. Nixon, seryosong sabi ni Wyatt gamit ang voice transmission, matagal ka nang natigil sa bottleneck simula nang maging intermediate Lord of Gods ka. Ang digmaang ito ang pagkakataon mo para makalusot. Kapag nagsimula na ito, dapat mo akong sundan sa mga frontline para matulungan ka ng pressure na makalusot. Agad na tumanggi si Nixon. Hindi na kailangan yan. Maaari mo nang ituloy ang plano mo. May sarili akong mga plano. Naalala ni Nixon ang nakaraan nang siya ay nagmisyon kasama si Wyatt. Noong panahong iyon, nakasagupan ni Wyatt ang dalawang matataas na opisyal ng Panginoon ng mga Diyos at walang ingat na sumugod patungo sa kanila. Mabuti na lang at napatay nila ang kanilang mga kalaban, ngunit malubhang nasugatan pa rin sila. Muntik nang mawala ng buhay si Wyatt. Pagkatapos noon, tinanong niya si Wyatt kung bakit siya walang ingat. Sinabi ni Wyatt na ito ay dahil naniniwala siya sa kanilang lakas at kakayahan. Simula noon, hindi na siya nagmisyon kasama si Wyatt. Hindi dahil sa takot siya sa kamatayan, kundi dahil ayaw niyang makitang isinasapanganib muli ni Wyatt ang kanyang buhay sa ganitong paraan. Pakiusap, itigil mo na ang pagtaya ng buhay mo. Walang tigil ka sa pakikipaglaban simula nang sumali ka sa sekta. Kabaligtaran ka ng mga kampante mong disipulo na binanggit ng mga matatanda. Hindi mo dapat masyadong palabisin. Kailangan mong magpahinga, sabi ni Nixon, huwag mong kalimutan na kailangan mo ring protektahan ang kapatid mo. Kung may mangyari sa iyo, sino ang magpoprotekta sa kapatid mo? Napangiti ng mapait si Wyatt nang marinig ang mga salita ni Nixon. Pagkatapos, bumaantong hininga siya bago tumahimik. Nang makita ang malungkot na ekspresyon sa mukha ni Wyatt, binago ni Nixon ang usapan at nagtanong, tama. Dinala ni Alvin ang 10,000 Lady 7 nanograms Flowers Valley para makipagkita sa iyo, tama ba? Anak ba siya ng taong iyon? Pumunta ba siya para tanungin ka kung bakit mo tinanggihan ang kanyang ina? Noong bagong sali pa lang si Wyatt sa Flying Dragon Sect, marami na siyang misyon na napuntahan. Sa panahong iyon, marami na siyang tagahanga. Isa sa kanila ay isang disipulo ng 10,000 Flowers Valley. Handa niyang kanselahin ang kanyang pakikipagtipan sa ibang lalaki para kay Wyatt basta't handa si Wyatt na makasama siya. Si Lady 7 ay anak ng disipulong iyon. Hindi maraming tao ang nakakaalam tungkol sa bagay na ito. Kahit si Nixon ay nalaman lamang ito ilang araw na ang nakalipas. Agad na dumilim ang ekspresyon ni Wyatt habang pinagalitan niya si Nixon sa pamamagitan ng voice transmission, lumayas ka. Pagkatapos, tumingin sa malayo si Wyatt, hindi pinapansin si Nixon. Kasabay nito, natapos din pagpupulong, at nagkasundo ang lahat na tanggapin ang deklarasyon ng digmaang imperial. Hindi nagtagal at kumalat ang balita sa Flying Dragon Sect. Noong una, maraming tao ang hindi nakakaalam kung ano ang digmaang imperial. Nabigla sila nang malaman nila ito. Kahit ang mga advanced na Lords of Gods ay maaaring mamatay sa isang imperial war. Sa pilitin ba para sa lahat na lumahok sa digmaang imperial? Mga Diyos lang tayo na mas mataas ang antas. Hindi ba't kamatayan lang ang hinahanap natin kung sasali tayo sa digmaan? Huwag kang mag-alala. Ang mga nasa ibaba ng antas ng isang hari ng mga Diyos ay hindi maaaring lumahok sa digmaan. Marami sa mga disipulo ang tutol sa digmaang imperial. Nagtipon sila at nagprotesta, ngunit ito ay walang saysay. Para naman sa mga disipulong Diyos, nakahinga sila ng maluwag nang malaman nilang hindi sila maaapektuhan ng digmaang imperial. Kahit noon, sinubukan pa rin nilang mangalap ng impormasyon. Gaano katagal tatagal ang digmaang imperial? Ito ay isang mahalagang tanong para sa kanila. Tutal, kung sila ay magiging hari ng mga Diyos habang nagpapatuloy pa ang digmaan, kailangan nilang makilahok sa himpapawid. Hindi nila maaaring sadyang pigilan ang kanilang mga cultivation. Bilang mga outer disciples, kailangan nilang maging hari ng mga Diyos sa loob ng isang takdang panahon. Kung hindi, sila ay mapapatalsik mula sa sekta.
May isang maliit na grupo na nag-iisip na ang pag-iwas sa digmaan ay sulit sa pagpapatalsik, ngunit ang karamihan ay nag-isip na ang pagpapatalsik para lamang maiwasan ang digmaang imperya ay magiging labis na nakakahiya. Ang kaguluhang dulot ng balita tungkol sa digmaang imperyal ay tumagal ng medyo matagal. 3 buwan na ang nakalipas nang malaman ni Alvin ang tungkol sa digmaang imperyal. Hindi pa tuluyang humuhupa ang kaguluhan sa oras na ito, at may mga taong nag-uusap pa rin tungkol dito. Si Alvin, na kagagaling lang sa kanyang saradong cultivation, ay naguluhan nang makita ang isang pulutong sa karaniwang tahimik na Internal Affairs Pavilion. Anong nangyayari? Pagpasok niya, narinig niya ang mga usapan sa paligid. Sa pagkakataong ito niya lang nalaman na magsisimula na ang digmaang imperyal sa loob ng 5 taon. Alam ni Alvin ang tungkol sa digmaang imperyal. Marami na siyang natutunan matapos makarating sa lupain ng malalim na enerhiya. Gumugol din siya ng oras sa pagbabasa habang siya ay nasa Hidden Fog sect at sa angkan ng Langston. Natutunan niya ang tungkol sa digmaang imperyal habang siya ay nasa angkan ng Langston. Nakikipaglaban ba ang Flying Dragon sect sa Taiyi sect sa Imperial War? Tila ba kahit ang langit ay tutol sa pag-alis ko sa Flying Dragon sect? Naisip ni Alvin sa sarili habang nagniningning ang kanyang mga mata. Para sa kanya, ang tanging bagay na gusto niya ngayon ay ang lumakas, at ang Imperial War ay tiyak na isang gininto ang pagkakataon para gawin niya iyon. Naniniwala siya na ang pressure at karanasan mula sa digmaan ay tiyak na magpapataas ng kanyang lakas. 3,823 Dati, pinag-iisipan ni Alvin ang mga bentaha at debentahan ng pananatili sa Flying Dragon sect o pagsali sa isa sa mga nangungunang puwersang may ranggong emperador sa Eastern Ridge Mansion. Napagpasyahan niyang pag-isipan muna ang bagay na ito habang nananatili siya sa Flying Dragon sect. Bukod dito, kapag ipinadala ng mga nangungunang puwersang may ranggong emperador ang kanilang mga tauhan upang recruit siya, tiyak na hindi sila darating ng walang dala. Naisip niya na kung sapat na ang alok, sasali siya sa kanila. Gayunpaman, matapos malaman ang tungkol sa digmaang imperyal laban sa Taiyi sect, nagsimula na siyang magbago ng isip. Ang digmaang imperyal ay magaganap sa Imperial War Realm. Dito makikipaglaban ang mga lumang puwersang may ranggong emperador o mga nangungunang puwersang may ranggong Panginoon sa pag-asang makagawa ng mga emperador ng mga Diyos. Ang mga puwersang may ranggong Panginoon ay malamang na hindi magdedeklara ng digmaan sa mga lumang puwersang may ranggong emperador kahit na ang kanilang lakas ay kapantay ng isa't isa. Tutal, sa kabila ng pagkakaroon ng parehong lakas, ang mga mapagkukunan ng paglilinang ng mga puwersang may ranggong Panginoon ay mas mababa kaysa sa mga lumang puwersang may ranggong emperador. Kaya naman, sa mga bihirang pagkakataon na magdedeklara ng digmaan ang mga puwersang may ranggong Panginoon, ang kanilang mga kalaban ay karaniwang mga puwersang may ranggong Panginoon din. Sa panahon ng digmaang imperyal, ang magkabilang panig ay magbibigay ng marami sa kanilang mahahalagang mapagkukunan. Hindi na kailangang sabihin, ang mga may mas mahusay na mapagkukunan ay magkakaroon ng mas mataas na kalamangan. Naalala ni Alvin ang mga bagay na natutunan niya tungkol sa digmaang imperyal habang siya ay nasa aklatan ng angkan ng Langston. Natural lamang na mamigay ang mga sekta ng mga mapagkukunan sa kanilang mga miyembro noong panahon ng digmaan. Hindi lamang nito mapalakas ang lakas ng kanilang mga miyembro, kundi mag-uudyok din ito sa kanilang mga miyembro. Bagamat karamihan sa mas malalakas na miyembro ay masigasig tungkol sa digmaang imperyal, marami sa mga nakababatang henerasyon ang hindi nakibahagi sa sigasig na ito. Sa kasamaang palad, kahit nakulang sila sa sigasig, kailangan pa rin nilang lumahok sa digmaan maliban kung ang kanilang mga cultivation base ay mas mababa kaysa sa isang hari ng mga Diyos. Bukod doon, ang mga miyembro ay maaari lamang magpahinga ng pansamantala pagkatapos makagawa ng isang tiyak na antas ng mga tagumpay. Ang Imperial War Realm, ang Supreme War Realm, at ang Powerhouse War Realm, kung saan ginanap ang mga kaukulang digmaan, ay kilala ring mga lugar ng pagpatay. Isang formation compass ang iiwan sa Imperial War Realm at Supreme War Realm upang bantayan ang sitwasyon doon. Hindi tulad ng dalawang iba pang realm, isang Supreme Powerhouse ang naruroon sa Powerhouse War Realm upang magbantay. Hindi na kailangang sabihin, sa lahat ng 3 realm, ang mga lumalabag sa mga patakaran ay papatayin ng mga Supreme Powerhouse.
Dahil malapit nang magsimula ang digmaang imperial sa pagitan ng Taiyi Sect at ng Flying Dragon Sect, dapat ay nailista na ng Flying Dragon Sect ang impormasyon tungkol sa digmaan ngayon, naisip ni Alvin sa sarili habang naglalakad papunta sa isang sulok kung saan maraming tao ang nagtitipon. Isang proyeksyon mula sa isang formation ang nakasabit sa ere sa harap ng karamihan. Habang papalapit si Alvin, ang mga usapan sa kanyang paligid ay pumasok sa kanyang pandinig. Natuklasan niya na karamihan sa mga taong naruroon ay mga inner disciples na kababalik lang sa sekta o kagagaling lang sa closed-door cultivation. Hindi ko inaasahan na makakatanggap ako ng ganito kalaking sorpresa pagbalik ko sa sekta matapos ang mahabang panahon na pagkawala, buntong hininga ng isang disipulo. Alam kong ilang beses nang sinubukan ng aming sekta na ideklara ang digmaang imperial laban sa Taiyi Sect ngunit tinanggihan kami ng Taiyi Sect. Hindi ko inaasahan na ang Taiyi Sect ang magkusa na magdeklare ng digmaan laban sa amin sa pagkakataong ito. Hindi ko inakalang sasali ako sa digmaang imperial habang buhay ako. Sino ang mag-aakala na sasali rin ako rito pagkatapos kong maging hari ng mga Diyos? Sa anumang kaso, isa itong magandang pagkakataon para sa pag-unlad. Karamihan sa mga outer disciples ang tutol sa digmaan. Karamihan sa mga inner disciples ay inaabangan ang digmaan. Ang digmaang imperial ay magbibigay sa mga Golden Dragon Elder ng magandang pagkakataon na makalusot at maging mga Emperor of Gods. Bukod doon, narinig kong bibigyan tayo ng maraming cultivation resources. Makakakuha rin tayo ng mga kayamanan mula sa ating mga kalaban. Tutal, hindi tayo pinapayagang gumamit ng mga spatial ring na kusang masisira at maaari lamang nating gamitin ang mga ordinaryong spatial ring. Ilang tao sa tingin mo ang magdadala ng kanilang mahahalagang kayamanan sa Imperial War Realm? Hindi ako sang-ayon. Hindi nila iiwan ang kanilang mga mahahalagang gamit sa sekta. Kung talagang ayaw nilang dalhin ang kanilang mga mahahalagang gamit sa Imperial War Realm, kailangan nilang iwan ang mga ito sa kanilang mga tahanan. Gayunpaman, kung gagawin nila iyon, tiyak na matutuklasan sila at hahatulan dahil sa kanilang mga ginawa. Medyo nagulat si Alvin sa mga narinig niyang pag-uusap. Hindi niya inaasahan na ganito karaming tao ang aabangan ng digmaang imperial. Tiningnan niya ang mga patakaran at regulasyon ng digmaang imperial na nakaproject sa hangin. Ang digmaang imperial ay magaganap sa Imperial War Realm na nilikha ng tatlong pinakamalakas na puwersang may ranggong emperador sa Eastern Ridge Mansion. Pagkatapos, i-activate ng tatlong puwersa ang formation na iniwan ng isang supreme powerhouse sa isang formation compass. Ang mga banal na batong kailangan para paganahin ang formation ay pantay na paghahatian ng Flying Dragon Sect at ng Taiyi Sect. Mayroong tatlong pasukan sa Imperial War Realm. Ang isa ay matatagpuan sa Flying Dragon Sect, ang isa ay matatagpuan sa Taiyi Sect, at ang panghuli ay pagpapasyahan ng mga matataas na puwersang may ranggong emperador dahil gagamitin nila ito. Sa loob ng Imperial War Realm, ang Flying Dragon Sect at Taiyi Sect ay magkakaroon ng kani-kanilang mga base kung saan maaaring magpahinga at magpagaling ang kanilang mga miyembro. Mayroong tatlong larangan ng digmaan sa Imperial War Realm na sumasakop sa 70% ng kaharian, ang Quasi-Emperor Battlefield kung saan nakipaglaban ang mga Advanced Lords of Gods, ang Lord Battlefield kung saan nakipaglaban ang mga Rudimentary at Intermediate Lords of Gods, at ang King Battlefield kung saan nakipaglaban ang mga King of Gods. Bagamat halos pareho ang kanilang laki, ang bilang ng mga tao sa bawat larangan ng digmaan ay medyo magkakaiba. Ang larangan ng digmaan ng mga hari ang pinakamagulo dahil sa dami ng tao na sinusundan ng larangan ng digmaan ng mga Panginoon. Ang larangan ng digmaan ng mga Quasi-Emperor ay kung saan makikipaglaban ang mga matataas na opisyal at kung saan maaaring lumitaw ang mga emperador ng mga Diyos kaya ito rin ang naging sentro ng atensyon ng lahat. Sa larangan ng digmaan ng mga hari, kayang patayin ng mga hari ng mga Diyos ang kanilang mga kalaban, agad na naisip ni Alvin ang kanyang mga kaibigan, sina Norvin at Darren Drake, na mga simpleng hari lamang ng mga Diyos. Hindi na kailangang sabihin, bilang mga simpleng hari ng mga Diyos, sila ay nasa napakahinang posisyon. Siya ang higit na nag-aalala para kay Norvin dahil mas mahina si Norvin kumpara kay Darren Drake. Ang lakas ni Darren Drake ay maihahambing sa isang intermediate na hari ng mga Diyos, kung tutuusin.
Ang mga naging mga simpleng hari ng mga Diyos nang wala pang 100 taon ay sasamahan ng mga panloob na diakono ng kani-kanilang sekta noong digmaang imperyal. Para naman sa iba, kailangan nilang bumuo ng sarili nilang mga grupo. Bahagyang nakaramdam ng ginhawa si Alvin para sa kanyang mga kaibigan nang mabasa niya ito. Gayunpaman, umiling siya pagkatapos itong pag-isipan. Batay sa kanyang nabasa, tila ang mga simpleng hari ng mga Diyos ay may mataas na posibilidad na mamatay ng walang proteksyon ng mga panloob na diakono. Sa kabilang banda, ang mga simpleng hari ng mga Diyos tulad ni Darren Drake ay natural na may mas magandang pagkakataon sa larangan ng digmaan. Dahil sa formation mula sa mga Supreme Powerhouse, hindi gagana ang ibang formation sa Imperial Realm Battlefield. Natural lang nakasama rito ang Mirror Image Formation. Nangangahulugan ito na kahit na magpatayan ang mga miyembro mula sa iisang sekta, walang sino man ang magiging matalino maliban kung may saksi o kung ang salarin ay may kamangmangang umamin sa kanyang krimen. Gayunpaman, walang sino man ang handang gawin iyon. Tutal, ang isang tao ay parurusahan sa pagpatay sa kanyang mga kasama. Ang magaan na sentensya ay sumisira sa cultivation ng isang tao habang ang mabigat na sentensya ay kamatayan. Seryosong kinuha ang bagay na ito noong digmaang imperial dahil ang panloob na pagpatay ay makakaapekto sa pangkalahatang lakas ng sekta. Ang puso ng tao ay hindi mahuhulaan. Hindi man lang lubos na mapagkakatiwalaan ang mga kasamahan hanggat wala itong lubos na lakas, naisip ni Alvin sa sarili. Alam niya kung gaano kalupit ang mga tao. Kaya naman, hindi siya basta-basta magtitiwala sa ibang tao. Maya-maya, naglakad palayo si Alvin. Nang madaanan niya ang isang counter na may mahabang pila para tumanggap ng mga misyon, narinig niya ang mga usapan sa paligid. Paano naman ang misyong ito mula sa isang outer elder? Kailangan ng elder ng isang taong tutulong sa kanya na harapin ang mga problema ng kanyang angkan dahil wala siyang oras para bumalik sa kanyang angkan. Madali lang ang misyong ito para sa mga advanced King of Gods at may kaunting panganib. Kailangan mo lang magpakita, ibunyag ang iyong pagkakakilanlan, at ipakita ang iyong lakas. Magandang misyon din ito. Ang kailangan mo lang gawin ay tulungan ang isang inner deacon na maghatid ng tulong pabalik sa kanyang tahanan. Malaki rin ang mga contribution points na matatanggap mo. Gayunpaman, medyo malayo ang kanyang tahanan. Natuklasan ni Alvin na karamihan sa mga misyon ay parang mga simpleng gawain lamang. Sa sandaling ito, may lumapit kay Alvin at nagsabi, mukhang maraming tao ang nagsisikap na makaipon ng pinakamaraming contribution points hanggat maaari bago magsimula ang Imperial War. Young Master Han. Tanong ni Alvin, bahagyang nagulat nang makita niya si TJ, ang Young Master ng Eastern Oriental Sect, na nakatayo sa tabi niya. Ngumiti si TJ nang may pag-aalinlangan. Alvin, pareho tayong mga panloob na disipulo ng Flying Dragon Sect. Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Hindi mo magugustuhan kung tatawagin kita bilang Revered Elder Darfield, di ba? Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na si Alvin ay isang kagalang-galang na elder ng angkan ng Langston bago siya sumali sa Flying Dragon Sect. Sa katunayan, hindi inisip ni Alvin na may mali sa pagtawag kay TJ bilang Young Master. Gayunpaman, dahil hindi ito nagustuhan ni TJ, pumayag na lamang siya. Sige. 3,824. Ngumisi si TJ nang pumayag si Alvin na tawagin siya sa pangalan nito. Pagkatapos, sinabi niya, Alvin, mukhang tama ang desisyon nating manatili rito. Hindi tayo binaygo ng Flying Dragon Sect. Mukhang napakalakas ng iyong loob, nakangiting sabi ni Alvin. Natural niyang alam na ang tinutukoy ni TJ ay ang digmaang imperial. Tama, may kumpiyansang sabi ni TJ habang tumatango, sa Flying Dragon Sect, walang sino man ang mas mababa sa antas ng isang Panginoon ng mga Diyos na makakatapat ko maliban sa iyo. Pagkatapos ng maikling paghinto, nakangiti nagtanong si TJ, Alvin, interesado ka bang makipagtulungan sa akin? Sama-sama, tiyak na dodominahin natin ang King Battlefield. Napagtanto ni Alvin na malamang ito ang dahilan kung bakit siya nilapitan ni TJ ngayon. Bakit ako? May ilang hari ng mga Diyos na ang pag-unawa sa batas ay halos kapareho ng sa akin.
Bagamat sina Alvin at TJ ang walang dod ang pinakamahuhusay na kalahok sa Latent Dragon Grand Contest, may ilang kalahok din na lubos na namumukod tangi. Bukod dito, ang kanilang pag-unawa sa batas ay lubos na mataas. Inakala ng mga tao ng Flying Dragon Sect na naunawaan na ni Alvin ang lahat ng triple fused profundities mula sa batas ng kalawakan. Hindi nila alam, nagpipigil pa rin siya. Sa anumang kaso, may kaunting panahon pa bago magsimula ang digmaan. Sino ang nakakaalam na maaari akong makalusot at maging isang Panginoon ng mga Diyos sa oras na iyon? Nakangiting sabi ni Alvin. Kumunat ang noo ni TJ nang marinig ang mga salitang ito. Hindi man lang siya kumpiyansa na magagawa niyang maging Lord of God sa loob ng 5 taon kahit na naubos niya ang Lord Breakthrough Divine Peel. Tutal, ang Lord Breakthrough Divine Peel ay nakatulong lamang sa isang tao na maalis ang hadlang. Kakailanganin pa rin ng maraming oras at pagsisikap upang makultivate hanggang sa puntong umabot na sa puntong ito ang hadlang. Ang tanging tiwala niya ay magagawa niyang maging Lord of God sa loob ng 100 taon. May isip ng isa ang naramdaman niya nang sabihin ni Alvin na maaari siyang maging Lord of God sa loob ng 5 taon. Sige. Inaasahan ko ang iyong tugon, sabi ni TJ nang may magalang na ngiti. Sa kanyang puso, alam niyang tinanggihan ni Alvin ang kanyang imbitasyon. Nahihiya sa pagtanggi, umalis siya pagkatapos makipagpalitan ng ilang mga salita kay Alvin. Nakikita ni Alvin ang mga iniisip ni TJ, ngunit hindi niya ipinaliwanag ang kanyang sarili. Sa kanyang palagay, kung magagawa niyang maging isang advanced na hari ng mga Diyos sa lalong madaling panahon, hindi imposible para sa kanya na maging isang Panginoon ng mga Diyos sa loob ng 5 taon. Bukod doon, wala siyang balak na makipagsanib puwersa sa sinuman noong digmaang imperial. Tutal, kung may iba pa siyang kasama, hindi niya magagamit ang kanyang buong lakas sa pakikipaglaban. Bukod dito, ang nakuha niya mula sa pagpatay ay kailangang ibahagi kung mayroon siyang mga kasamahan sa koponan. Sa sandaling ito, isang misyon ang pumukaw sa atensyon ni Alvin. Isang White Dragon Elder ang naghahanap ng isang King Grade Limit Divine Peel. Nagkataon, pinino niya ang tabletang kailangan ng White Dragon Elder bago siya umalis sa Langston Clan. Ang King Grade Limit Divine Peel ay kayang magpagaling ng mga pinsala sa heavenly veins na dulot ng chi deviation. Sa katunayan, kayang gamutin mismo ng mga cultivator ang mga sugat sa kanilang mga heavenly veins, ngunit ito ay magiging masyadong matagal. Ang oras na kailangan ay sapat na para mapataas ang cultivation base ng isang tao. Dahil dito, mas gusto ng maraming tao na pagalingin ang mga ito gamit ang Divine Peels. Pinino ni Alvin ang ganitong uri ng King Grade Limit Divine Peels noon dahil isa ito sa pinakamahirap na peels na pinino at gusto niyang subukan ang kanyang mga kasanayan. Nang tiningnan ni Alvin ang gantimpala para sa misyon, bahagya siyang nagulat. Handa bang magbigay ang White Dragon Elder ng 10,000 contribution points para sa Vein Recovery Limit Divine Peel? Ang mga miyembro ng Flying Dragon Sect ay maaaring makakuha ng iba't ibang cultivation resources at mga bihirang medicinal herbs na maaari lamang ipagpalit gamit ang mga contribution points. Ito ay isang paraan para ma-motivate ng Flying Dragon Sect ang mga miyembro nito. Ang mga kilalang divine artifact ay kabilang sa mga bagay na maaari lamang ipagpalit gamit ang mga contribution points sa Flying Dragon Sect. Kung matuklasan ng sect na nakakuha ang isa ng mga kilalang divine artifact gamit ang mga divine rock o divine crystal sa lupa ng sect, hindi lamang sila parurusahan, kundi ipagbabawal din silang gamitin ang kanilang mga contribution points sa loob ng 1,000 taon. Ang isang kilalang divine artifact ay nagkakahalaga ng 5,000 contribution points, pero ang White Dragon Elder na ito ay handang magbayad ng 10,000 merit points para sa isang Vein Recovery Limit Divine Peel. Sayang lang kung hindi ko tatanggapin ang misyong ito. Karaniwan, ang halaga ng Vein Recovery Limit Divine Peel ay hindi maihahambing sa halaga ng isang kilalang divine artifact. Gayunpaman, dahil sa pagiging pambihira nito, kapag may demand para dito, maaari itong umabot sa napakataas na presyo. Dahil dito, walang pag-aalinlangang sumali si Alvin sa pila. Naghintay siya ng halos kalahating oras bago ang kanyang turno. Nang tanggapin niya ang misyon, natapos niya ito. Bulalas ng matanda sa likod ng counter, may dakabang Vein Recovery Limit Divine Peel.
Nang marinig ito, maraming tao ang napunta ang kanilang atensyon kay Alvin. Si Alvin yan. Siya ang unang narank sa Latent Dragon Grand Contest. Tama. Dati siyang isang revered elder sa angkan ng Langston. Nabalitaan kong madali niyang napipino ang mga God Grade Limit Divine Pills. Nagawa rin ba niyang pinino ang King Grade Vein Recovery Limit Divine Pill? Imposible. Kahit ang pinuno ng sekta ay hindi madaling makakagawa ng ganoong klase ng gamot, di ba? Kayang pinuhin ng pinuno ng sekta ang Lord Breakthrough Divine Pills kaya ang kanyang alchemy skill ay hindi maaaring maging mas mahina kaysa kay Alvin. Karamihan sa mga tao ay nagdududa na pinino ni Alvin ang Vein Recovery Limit Divine Pill. Kasabay nito, hawak ng matanda ang Vein Recovery Limit Divine Pill at mausisa na tinanong si Alvin, pinino mo ba ang tabletang ito? Oo, tapat na sagot ni Alvin kasabay ng pagtango. Natural lang, narinig niya ang mga usapan sa paligid niya. Kahit alam niyang maraming tao ang nagdududa sa kanya, wala siyang pakialam. Nang marinig ang sagot ni Alvin, sandaling natahimik ang lahat habang nakatingin kay Alvin ng may pag-aalinlangan. Sa wakas, isang binata na nakasuot ng mahabang dilaw na damit na may gininto ang palamuti ang nagsabi, sigurado ka bang napino mo na ang Vein Recovery Limit Divine Pill? Bakit hindi mo patunayan ito sa pamamagitan ng pagpino nito rito? Kung hindi, mahihirapan kaming maniwala sa iyo. Tutal, ang Vein Recovery Limit Divine Pill ay isa sa pinakamahirap King Grade Limit Divine Pills na pinoin. Sumulyap lamang si Alvin sa binata na nakasuot ng dilaw bago humarap sa matanda at sinabing, matanda, maaari ko na bang makuha ang aking mga contribution points? Pagkatapos, iniabot ni Alvin sa nakatatanda ang kanyang identity token dahil ililipat dito ang mga contribution points. Ang identity token ay gumagana na parang isang bank card noong nasa Earth pa siya. Ililipat ko agad ang mga ito sa iyo, sabi ng matanda bago niya mabilis na inilipat ang 10,000 contribution points sa identity token ni Alvin. Pagkatapos noon, naglakad si Alvin papunta sa isa pang sulok ng Internal Affairs Pavilion, hindi pinapansin ang mga mata ng mga tao na naghihinala. Plano niyang ipagpalit ang mga contribution points na nakuha niya. Gamit ang mga contribution points niya ngayon, maaari pa siyang makipagpalit ng 2 kilalang divine artifacts. Sa sandaling ito, malakas na napangisi ang binata na nakasuot ng dilaw bago niya sinabi ng may paghamak, Alvin, sinungaling ka. Hindi mo man lang mapapatunayan sa amin na kaya mong pinuhin ang Vein Recovery Limit Divine Pill, pero inaasahan mong maniniwala kami na pinino mo ito. Bahagyang tumigil si Alvin bago nagpatuloy sa paglalakad palayo. Hindi lumingon, walang pakialam niyang sinabi, sino ka sa tingin mo? Bakit ko pa dapat patunayan ang sarili ko sa iyo? Huwag mong labis na husgahan ang sarili mo. Palaging may mga taong mas malakas at mas mabilis kaysa sa iyo. Ang ekspresyon ng binata na nakasuot ng dilaw ay naging hindi maganda. Malamig na kumislap ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom habang nakatingin kay Alvin. Sa sandaling ito, isang binata na kara-rating lang kamakailan ang nagsabi ng natatawang, mostly, hindi lahat ay nagmamalasakit sa iyo dahil lamang sa ikaw ay disipulo ni Vice Sect Leader. Noong si Alvin ay nasa Hidden Fog Sect, pinatay pa niya ang mga direktang disipulo ng 2 kataas-taasang elder. Sa tingin mo ba ay magmamalasakit siya sa iyong pagkakakilanlan? Namuo ang lamig sa mga mata ni Mosley nang marinig niya ang mga sinabi ng binata. Gumon ang kanyang ekspresyon nang sabihin niya, Jimboy, sa tingin mo ba ay hindi ko alam na sinusubukan mong maghasik ng gulo? Kung hindi ako nagkakamali, ang nakababata mong kapatid na babae ay kasal kay Carl, tama ba? Nabalitaan kong pinatay ni Alvin ang nakababatang kapatid ni Carl. Pasensya na, pero kung gusto mo silang tulungan na maghiganti, gawin mo na lang. Huwag mong isipin na magagamit mo ako bilang kutsilyo mo. 3,825. Si Jimboy ay isang disipulo ni Maynard, ang pangalawang pinuno ng sekta ng lumilipad na dragon. Siya ay isang ulila bago siya tinanggap ni Maynard. Simula noon, ginamit na niya ang apelyido ni Maynard. Kung tungkol naman kay Mosley, siya ay disipulo ni Elming, isa pang bise pinuno ng sekta ng lumilipad na dragon sect. Ang dalawa ay isa sa mga nangungunang inner disciple sa Flying Dragon Sect at mas mahina lamang kaysa kina Alvin, TJ, at ilan pang iba.
Kanina, si Mosley ay napuno ng apoy ng puot at galit dahil sa tahasang pagwawalang bahala ni Alvin. Gayunpaman, pakiramdam niya ay natabunan ng isang balde ng tubig ang kanyang galit at puot nang marinig niya ang mga salita ni Jimboy. Tutal, alam niyang gusto siyang gamitin ni Jimboy upang maghayganti kay Alvin. Paano niya nagawang hayaan si Jimboy na gamitin siya bilang kutsilyo? Natawa si Jimboy nang marinig ang mga sinabi ni Mosley. Sabi niya, Mosley, sa tingin mo ba ay kapantay mo si Alvin? Sa palagay ko, hindi mo kayang tiisin ang kahit isang galaw mula kay Alvin. Bakit pa kita kailangang gamitin? Isang maliwanag na ngiti ang sumilay sa mukha ni Jimboy nang matapos siyang magsalita. Ikaw. Agad na dumilim ang ekspresyon ni Mosley. Bago pa man makapagsalita si Mosley, si Alvin, na tumalikod na, ay mahinahong nagtanong, ikaw si Jimboy. Sa tingin mo ba ay makakayanan mo ang isang galaw ko? Sa katunayan, walang plano si Alvin na makialam sa usapin sa pagitan ni Jimboy at Mosley. Gayunpaman, nang matuklasan niyang naghahasik ng kaguluhan si Jimboy, naisip niyang hindi niya maaaring palampasin ang usapin. Bukod pa rito, nalaman ni Alvin mula kay Renji na malamang natatargetin siya ni Maynard dahil mahal niya ang anak niya. Hanggat tinatanong siya ng anak niya, tiyak na susubukan niya itong harapin. Simula nang malaman niya ito, nag-aalala na siya kay Maynard. Hindi na kailangang sabihin pa, wala siyang magandang impresyon kay Maynard. Natural na lumawak ang pagkasuklam niya kay Jimboy, na disipulo ni Maynard. Hindi na niya kailangang maging magalang kay Jimboy dahil gusto na rin naman siyang suntukin ni Maynard. Nawala ang galit ni Mosley nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Bigla niyang naramdaman na kaaya-aya pala si Alvin. Tiningnan niya si Jimboy ang may mapangasar ng ngiti at sinabing, Jimboy, bakit hindi mo patunayan na kaya mong tiisin ang isang galaw ni Darfield? Kapatid na Darfield. Para sa pinakamataas na epekto, binago pa ni Mosley ang paraan ng pakikipag-usap niya kay Alvin. Hindi pinansin ni Jimboy si Mosley at malamig na sinabi kay Alvin, Alvin, inaamin kong hindi ako ang makakalaban mo. Gayunpaman, imposibleng matalo mo ako sa isang galaw lang. Medyo hindi maganda ang ekspresyon ni Jimboy sa sandaling ito. Walang pakialam na sinabi ni Alvin, sige. Tataya ako ng 10,000 contribution points. Kung kaya mong tiisin ang isang galaw ko, makakakuha ka ng 10,000 contribution points. Kung matalo ka, bibigyan mo ako ng 10,000 contribution points. May lakas ka bang loob na tumaya sa akin? Agad na sumiklab ang kaguluhan pagkarinig pa lang ng boses ni Alvin. Malaki na ang 10,000 contribution points, kung tutuusin. Bagamat nag-aalab sa galit si Jimboy, natukso siya sa 10,000 contribution points. Bagamat matagal na siyang sumali sa Flying Dragon Sect, at ang kanyang ninong ay isang vice-sect leader ng Flying Dragon Sect, wala pang 20,000 contribution points ang naipon niya. Kaya naman, nagtanong siya, seryoso ka ba? Siyempre naman, sabi ni Alvin. Tumingin si Jimboy kay Alvin at pangungutya na sinabi, kakasali mo lang sa sekta. Mayroon ka pa bang 10,000 contribution points? Gayunpaman, narinig ko na malapit ka na kay Elder Wyatt. Marahil, maaari mong hiramin ang contribution points sa kanya pagkatapos mong matalo. 10,000 contribution points lang yan. Hindi ko kailangan ng utang, walang pakialam na sabi ni Alvin. Sa oras na ito, may isang tao sa karamihan ang nagsabi kay Jimboy, Senior Brother, katatapos lang ni Alvin ng isang misyon na ipinadala ni Elder Far Amas. Naghahanap siya ng Vein Recovery Limit Divine Peel. Nagkataon lang na isang figure ang lumipad papasok sa Internal Affairs Pavilion ng sandaling iyon bago may umalangaw-ngaw na boses sa ere. May nakakumpleto na ba ng misyon ko? Isa itong lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng mahabang abuhing roba. Lumitaw siya sa harap ng counter at tinanggap ang divine pill na iniabot sa kanya ng elder. Matapos suriin ang tableta, sinabi niya, tunay nga, ito ang Vein Recovery Limit Divine Pill. Sino ang nakakumpleto ng misyon? Mabilis na sumagot ang matanda, Elder Far Amas, natapos na ni Alvin ang misyon. Alvin. Lumingon si Far Amas at tumingin kay Alvin ng may nagniningning na mga mata.
Alvin, narinig ko na pinipino mo na ang mga God-grade limit divine pills habang nasa angkan ka ng Langston. Pininino mo rin ba ang pildong ito? Matapos sulyapan ang tanda ng pagkakakilanlan ng White Dragon Elder na nakasabit sa baywang ni Far Amos, tumango si Alvin at sinabing, oo. Mas lalong lumiwanag ang mga mata ni Far Amos. Mayroon ka pa bang vein recovery limit divine pills? Gusto ko pa ng 2 pang tableta. Tulad ng dati, magiging 10,000 contribution points ito para sa bawat tableta. Agad na ibinaling ng lahat ang kanilang mausisang tingin kay Alvin, iniisip kung kaya ba talaga niyang gumawa ng mas maraming vein recovery limit divine pills para kay Far Amos. Mayroon pa akong ilang natitira, nakangiting sabi ni Alvin habang kumukuha ng isang bote ng gamot mula sa kanyang spatial ring. Nagsalin siya ng 9 na tableta bago pumili ng 2 para kay Far Amos. Kasama ang isa para sa misyon kanina, orihinal siyang may 10 tableta. Pagkatapos niyang itabi ang bote ng gamot, iniabot niya ang kanyang identity token kay Far Amos. Si Far Amos, nakakabalik lang sa dati niyang katinoan, ay mabilis na nagsabi, teka. Bigyan mo pa ako ng isa. Iinom ako ng 3 tableta mula sa iyo. Bibigyan kita ng isa pang 30,000 contribution points. Hindi inaasahan ni Far Amos na si Alvin ay mayroong 9 na vein recovery limit divine pills. Nang maisip niya ang kanyang anak na napinsala ang heavenly veins, mabilis siyang humingi ng isa pang 3 vein recovery limit divine pills. Kailangan niyang siguraduhin gagaling ang kanyang anak bago magsimula ang Imperial War. Sige. Natural lang na hindi tatanggihan ni Alvin ang pagkakataong makaipon ng mas maraming contribution points gamit ang vein recovery limit divine pills. Sa loob lamang ng isang iglap, nakakuha na si Alvin ng 40,000 contribution points. Pagkatapos ng transaksyon, sinabi ni Far Amos, Alvin, kailangan ko nang umalis. Kapag libre ka, bisitahin mo ako. Masaya akong tatanggapin ka. Sabik nang umalis si Far Amos para maibigay na niya sa kanyang anak ang vein recovery limit divine pills na kakakuha lang niya. Nabalot ng katahimikan ang buong lugar pagkatapos umalis ni Far Amos. Nagulat ang lahat na si Alvin ay mayroong napakaraming vein recovery limit divine pills. Pinuno ba talaga niya ang mga ito? Sus Mariosep. Alam kong madali niyang mapipino ang mga God-grade limit divine pills, pero hindi ko talaga inaasahan na kaya rin niyang pipinuhin ang mga King-grade limit divine pills. Hindi lang iyon. Kahit ang mga divine alchemist na may kakayahang pinuhin ang King-grade limit divine pill ay hindi naman kinakailangang pinuhin ang vein recovery limit divine pill. Isa ito sa pinakamahirap na pinuhin sa King-grade limit divine pill, kung tutuusin. Mukhang mas matindi pa ang talento niya sa alchemy kaysa sa talento niya sa cultivation. Gayunpaman, hindi natin alam kung talagang pinino niya ang mga ito. Mahirap talaga para sa akin na paniwalaan. Hindi pa nga siya 3,000 taong gulang. Marahil, pinino ito ng kanyang Panginoon para sa kanya. Sa edad na 3,000 taong gulang, ikinagulat ng lahat ang paglilinang at pag-unawa ni Alvin sa batas. Natural lamang na mahihirapan silang paniwalaan na siya ay may mataas ding talento sa alchemy. Kung ganoon nga, ang kasanayan ng kanyang Panginoon ay napakahirap paniwalaan. Tutal, kahit ang pinuno ng sect ay hindi kayang pinuhin ang vein recovery limit divine pill. Samantala, matapos ilagay ang kanyang identity token, lumingon si Alvin kay Jimboy na medyo pangit ang ekspresyon sa oras na ito. Nagtanong siya, bakit hindi tayo tumaya ng 40,000 contribution points? Nanlaki ang mga mata ni Jimboy nang hindi mahahalata nang marinig ang mga salitang ito. Pagkatapos, tinitigan niya sandali si Alvin bago tumalikod. Nang makita ito, tumawa ng malakas si Mosley bago niya pangungutya na sinabi, Jimboy, natatakot ka ba? Tumingin si Jimboy kay Mosley at sinabing, kung kaya mo, bakit hindi mo ako hamanin sa isang tunggalian na may pagitan ng buhay o kamatayan? Ngumisi si Mosley. Jimboy, huwag mo akong subukang apihin dahil lang sa mas matanda ka. Noong ikaw ang katapat ko, kasing lakas mo ba ako ngayon? Ngumisi lang si Jimboy bago umalis. Parang nawala ng malay si Alvin habang pinapanood niyang umalis si Jimboy. Nawala na lang bigla ang pagkakataon kung makakuha ng 40,000 contribution points.
3,826. Noong una, si Jimboy ay tataya kay Alvin. Medyo tiwala siya na kaya niya kahit papaano ang isang galaw mula kay Alvin. Gayunpaman, nang makita niya si Alvin na naglabas ng napakaraming vein recovery limit divine pill kanina, nagsimula siyang mag-atubili. Tila si Alvin ay isang taong maaaring husgahan gamit ang sentido komon. Napakahirap basahin ni Alvin, at nang akala niya ay naunawaan na niya si Alvin, parang sinasadya itong ipakita sa kanya ni Alvin. Kaya, binaliwala niya ang ideya ng pagtaya kay Alvin. Tutal, hindi naman madaling makakuha ng contribution points si Jimboy gaya ni Alvin. Maingat niyang naipon ang lahat ng kanyang contribution points. Kahit matagal na siyang nasa Flying Dragon Sect, wala pang 20,000 contribution points ang naipon niya. Nang tinaas ni Alvin ang kanyang taya, naisip niya na ito na ang kanyang pagkakataon para umatras. Nang maramdaman ni Jimboy ang nag-aalab na mga titig sa kanyang likuran, pagkatapos niyang makausap si Mosley, sinabi niya kay Alvin nang hindi lumilingon, "Alvin, wala na akong gaanong contribution points ngayon. Kapag nakuha ko na ang mga iyon, tiyak na tatanggapin ko ang iyong pusta." Nang marinig ito, tumingin si Alvin sa likod ni Jimboy at sinabing, "Kung gayon, tumaya tayo ng 30,000 merit points. Kung hindi rin iyon gumana para sa iyo, tumaya tayo ng 20,000 o 10,000 contribution points. Pipiliin natin kung alin ang gusto mo." Gayunpaman, kahit na ibinaba ni Alvin ang taya sa 10,000 contribution points, hindi bumagal ang mga hakbang ni Jimboy. Para bang hindi niya narinig ang mga sinabi ni Alvin. Si Mosley, na nakatayo sa tabi ni Alvin, ay napangisi. Alvin, natatakot na siya. Lalo na't 10,000 contribution points, sa palagay ko ay hindi siya maglalakas loob na tumaya kahit 1,000 contribution points lang. Sa di kalayuan, sandaling huminto si Jimboy bago lumabas at naglaho sa paningin niya. "Dahil ayaw niya akong tayaan, paano ka naman?" tanong ni Alvin habang sumusulyap kay Mosley. Para bang hindi na siya makapaghintay na baligtarin ang mundo. "Ako." Natigilan si Mosley. Pagkatapos, sandaling kumislap ang kanyang mga mata bago tuluyang umiling at sinabing, "Binalaan na ako ng aking mga magulang at ng aking Panginoon simula pa noong bata pa ako na masama ang pagsusugal. Alvin, ikalulugod kong makipag-sparring sa iyo, ngunit kung may kinalaman ito sa pastahan, natatakot akong tumanggi ako. Hindi maaaring labagin ang mga turo ng aking mga magulang at ng aking Panginoon," sabi ni Mosley bago siya umalis. Hindi niya inakalang matatalo niya si Alvin sa pastahan. Kahit nahihirapan siyang paniwalaan na matatalo siya ni Alvin sa isang galaw, matapos makita ang pag-atres ni Jimboy, nagsimula siyang magduda sa kanyang sarili. Matagal nang magkaribal sina Mosley at Jimboy. Likas na pamilyar siya kay Jimboy. Hindi kikilo si Jimboy maliban kung tunay siyang may kumpiyansa. Dahil walang pag-aalinlangang umalis si Jimboy mula sa napakaraming contribution points, malinaw na hindi kumpiyansa si Jimboy sa kanyang tagumpay. Si Jimboy, na mas malakas kaysa sa kanya, ay umatras, hindi siya hanggal na sumugod. Nang paalis na si Mosley, isang inner disciple ang nagtanong, hindi ba't nakipagpustahan si Mosley sa isa pang disciple kamakailan lang? Oo. 2 buwan na ang nakalipas. Nandoon ako. Tumaya siya ng 500 contribution points at nanalo, mabilis na sagot ng isang tao. Di nagtagal, nagsimulang magbanggit ang iba ng mga pagkakataon kung kailan nakipagpustahan si Mosley sa ibang mga disipulo. Dahil doon, nagmamadaling lumabas si Mosley mula sa internal affairs na parang hangin na para bang may kailangan siyang asikasuhin. Bakit ba ang kuripot ng mga disipulo ng Flying Dragon Sect? Hindi ba't 10,000 contribution points lang naman? Malaki ba yan? Wala akong kahit isang contribution point hanggang ngayon, pero ang laki ng kinita ko. Natigilan si Alvin sa ginawa ni na Jimboy at Mosley. Maya-maya, tiningnan ni Alvin ang mga tao sa paligid habang sinasabi, "Mga kapwa disipulo, kung may kakilala kayong nangangailangan ng vein recovery limit divine pills, pakibigay po sa akin. Mayroon pa akong 6 na tableta. Papalapit na ang digmaang imperial. Kung mapinsala ang heavenly veins ng isang tao, tiyak na maaapektuhan nito ang kanyang lakas.
Maaari itong makamatay habang nagaganap ang digmaan. Kahit na hindi mapinsala ang iyong heavenly veins, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari habang nagaganap ang digmaan? Pinakamabuting magdala ng ilang vein recovery limit divine pills. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, maraming tao ang tila nag-iisip na bumili ng vein recovery limit divine pills. Tumango si Alvin sa kasiyahan nang makita ang reaksyon ng mga tao. Ito ang epektong gusto niya. Kanina, narinig ni Alvin ang ilang tao na nagsasabing kailangan ni Far Amos ang vein recovery limit divine pill ng Madalian dahil malubhang napinsala ng kanyang anak ang kanyang heavenly veins. Kung wala ang mga table tasks, aabutin sana ng humigit kumulang 800 taon bago gumaling ang kanyang heavenly veins. Gayunpaman, dahil papalapit na ang digmaang imperial, natural na walang oras ang anak ni Far Amos para maghintay na gumaling ang kanyang mga pinsala. Magiging nakamamatay kung ang kanyang anak ay kailangang sumali sa digmaan dala ang kanyang mga pinsala. Tutal, ang mga nasa at mas mataas na yugto ng isang hari ng mga Diyos ay kailangang lumahok sa digmaan. Ang mga sumubok na makatakas sa digmaan ay parurusahan ng mabigat. Dahil sa lahat ng mga kadahilanang ito, ipinadala ni Far Amos ang misyon, umaasang makukuha ang vein recovery limit divine pill. Upang matiyak na makukuha niya ito sa lalong madaling panahon, nag-alok pa siya ng isang malaking gantimpala. Bago pa man i-post ni Far Amos ang misyon, ang vein recovery limit divine pills ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 2,000 hanggang 3,000 contribution points bawat isa. Kadalasan, ang mga tabletang ito ay nagmumula sa labas ng Flying Dragon Sect. Tanging ang mga puwersang may pinakamataas na ranggo ng emperador sa Eastern Ridge Mansion ang may mga divine alchemist na kayang pinuhin ang vein recovery limit divine pills. Dati, ang vein recovery limit divine pill ay hindi gaanong kailangan. Gayunpaman, simula nang ideklara ang Imperial War, tiyak na tataas ang demand para sa mga table tasks, kapwa sa Flying Dragon Sect at sa Tai Sect. Sa sandaling ito, isang pagpapadala ng boses ang umalangaw-ngaw sa tainga ni Alvin. Pausang boses. Alvin, ang Tai Sect ay naghahangad ng 6 na vein recovery limit divine pills. Handa kaming makipagpalitan ng mga divine artifact para dito. Makakaasa kayo, ang bawat isa sa mga artifact ay hindi bababa sa 10,000 contribution points. Agad na tumingin si Alvin sa paligid. Dahil hindi niya kilala ang may-ari ng boses, natural lang na hindi siya makasagot. Hindi mo na ako kailangang hanapin. Hindi ko maaaring ipakilala ang aking sarili sa iyo. Kung papayag ka, may isang tao mula sa Tai Sect na makikipagkalakalan sa iyo sa tanghali pagkatapos ng 10 araw. Bahagya lamang ngumiti si Alvin. Nakakatuwa naman. Kapag nalaman ng Flying Dragon Sect na ako ang nagbigay sa Tai Sect ng vein recovery limit divine pills, tiyak na hindi nila ako bibitawan. Pagtulong ito sa kalaban, isang malaking opens iba. Bukod pa rito, sino ang nakakaalam kung isa lamang itong tukana para akitin ako sa isang patibong? Natural lamang na naisip ni Alvin na maaaring hindi nga taga-sekta ng Tai ang taong iyon. Maaaring isa ito sa panig ni Tyson Kane na nagtatangkang akitin siyang lumabas sa sekta upang makipagkalakalan at mapatay siya. Ano man ang motibo ng kabilang panig, wala siyang balak na makipagkalakalan. Bukod dito, naniniwala si Alvin na hindi siya magkukulang ng mga customer. Malamang din na maibebenta niya ang vein recovery limit divine pill sa mas mataas na presyo sa hinaharap. Dahil may posibilidad na ang boses ay tunay na pagmamayari ng isang especially iya mula sa Tai Sect, ipinaalam ni Alvin kay Wyatt ang tungkol dito kung sakali. Mabilis ang tugon ni Wyatt. Tila hindi siya nagulat nang sabihin niya, normal lang ito. Ang ating Flying Dragon Sect ay mayroon ding ilang mga especially iya sa Tai Sect. Ang mga especially iya sa magkabilang panig ay napakaingat kaya hindi nila madaling maibunyag ang kanilang mga pagkakakilanlan. Pagkatapos noon, si Brown Haichun, nakapareho ng iniisip ni Alvin, ay nagbabala rin kay Alvin tungkol sa posibilidad na ito ay isang tukana upang akitin si Alvin palabas ng Flying Dragon Sect. Kapatid na Wyatt, huwag kang mag-alala. Natural lang na hindi ako aalis sa lupain ng sekta ng ganoon kadali, sagot ni Alvin. Matapos tapusin ang kanyang komunikasyon kay Wyatt, isang ideya ang pumasok sa isip ni Alvin.
Siguro, dapat kong i-auction ang natitirang vein recovery limit divine pills ko. Mas marami akong makukuhang contribution points sa ganoong paraan. Gayunpaman, mabilis na binaliwala ni Alvin ang ideyang ito. Naisip niya na hindi siya magiging iba sa isang walang prinsipyong negosyante kung gagawin niya ang ganoong bagay. Bahagya pa nga siyang nandidiri sa sarili dahil sa pagkakaroon ng ganoong mga kaisipan. Tutal, tila hindi tama para sa kanya na kumita mula sa isang digmaan. Ayos lang. Kung kailangan ko ng mas maraming contribution points, magre-refine na lang ako ng mas maraming table tasks. Pagkatapos noon, nagpatuloy si Alvin sa paglalakad patungo sa counter para makipagpalitan ng contribution points. Kanina pa siya papunta roon bago siya nagambala nina Jimboy at Mosley. Lumiwanag ang mga mata ni Alvin habang iniisip niya, dapat ay mayroon sila ng mga bagay na kailangan ko rito. Higit sa lahat, dapat ay mayroon sila ng mga bagay na wala ang angkan ng Langston. Tutal, ang Flying Dragon Sect ay isang puwersang may ranggong emperador. Kasabay nito, isang maliit na kaguluhan ang sumiklab matapos kumalat ang balita tungkol sa nangyari sa Internal Affairs Pavilion. Para maging eksakto, isang maliit na kaguluhan ang sumiklab sa mga may sirang heavenly veins. Mayroon ba siyang vein recovery limit divine pills? Hindi ko inakalang gagalingin ko ang napinsala kong heavenly veins bago magsimula ang digmaan. Sino ang mag-aakala na makakabili ako ng vein recovery limit divine pills? 10,000 contribution points para sa isang vein recovery limit divine pill. Sus Mariosep. Wala na akong gaanong contribution points ngayon. Iniisip ko kung tatanggapin niya ba ang divine rocks o divine crystals. Mabilis na lumabas ang ilang tao mula sa kanilang cultivation ground patungo sa Internal Affairs Pavilion. Sa isang kwarto na malinaw na pag-aari ng isang babae. Ang daming vein recovery limit divine pills ni Little Alvin. Nagulat si Nixon. Pagkatapos, tiningnan niya ang dalagang nakaupo nang nakakross ang mga paa sa kama at sinabing, Lear, hindi ka ba nag-aalala na maging pabigat sa akin dahil sa iyong mga nasirang heavenly veins? Hindi na ito magiging problema pagkatapos naming pagalingin ang iyong mga ugat. 3,827. Ang prutas ng mackerel, fantasy grass, at ang bulaklak ng jade magnolia. Nakita ni Alvin ang iba't ibang bagay na gusto niya noon ngunit nabigo siyang makuha pagdating niya sa lugar kung saan nakadisplay ang maraming halamang gamot at sangkap. Noon, sinubukan ni Renji na tulungan si Alvin na hanapin ang mga bagay na ito, ngunit nabigo ang paghahanap. Tutal, bihira ang mga sangkap, at sa sandaling lumitaw ang mga ito, mabilis itong kinukuha. Tutal, ang mga ito ay mga sangkap na ginagamit sa pagpino ng mga assistive king grade divine pills at mataas ang demand. Nang tiningnan ni Alvin ang mga divine pill na nakadisplay, natuklasan niyang mas mataas ang presyo ng mga ito kaysa sa pinagsamang halaga ng mga sangkap. Hindi ito nakakagulat dahil kahit na may mga sangkap, hindi madaling pinuhin ang mga divine pill na king grade at lord grade. Dahil isa siyang divine alchemist, natural na mas makakatipid siya kung bibili siya ng mga sangkap at personal na pupunuin ang mga divine pill na iyon. Base sa mga sangkap na meron sila rito, mukhang hindi magtatagal at makakalusot ako at magiging isang advanced king of gods, naisip ni Alvin sa sarili habang lumiliwanag ang kanyang mga mata. Nagsimula siyang pumili ng mga sangkap at halamang gamot na kakailanganin niya. Ang mga bagay na pipiliin niya ay nagkakahalaga ng halos 40,000 contribution points. Matapos ay lapag ang mga gamit sa counter, ngumiti si Alvin habang tinanong ang elder sa likod ng counter, Elder, hindi ba dapat ako makakuha ng diskwento kung isasaalang-alang ang magagastos ko? Ibinebenta ba ito ng sect sa presyong pakewan? Tumawa ng mahina ang matanda. Alvin, wala akong autoridad na bigyan ka ng diskwento. Kung isa lamang akong ordinaryong negosyante, tiyak na bibigyan kita ng diskwento. Sayang, ang mga bagay na ito ay pag-aari ng sekta, at wala akong anumang sasabihin. Hindi nagulat si Alvin sa tugon ng matanda. Bukod pa rito, casual lamang ang tanong niya at hindi umaasa ng diskwento. Marahil, sa hinaharap, maaaring marinig ito ng sekta at isaalang-alang ang pagbibigay sa kanya ng diskwento. Nang paalis na si Alvin sa Internal Affairs Pavilion, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Nixon.
Little Alvin, nasa Internal Affairs Pavilion ka pa rin ba? Sandali na nagtaka si Alvin kung bakit siya hinahanap ni Nixon bago siya sumagot, kapatid na Nixon. Oo, nasa Internal Affairs Pavilion pa rin ako. May maitutulong ba ako sa iyo? Magkita tayo roon ngayon, sabi ni Nixon, pakireserba mo sa akin ang 3 vein recovery limit divine pills. Bibigyan kita ng 10,000 contribution points para sa bawat isa sa kanila. Sumagot si Alvin, kapatid na Nixon, ibibigay ko ang mga ito sa iyo kung kailangan mo ang mga ito. Hindi. Kahit magkaibigan tayo, hindi ako maaaring kumuha ng mga bagay mula sa iyo nang walang ibinibigay na kapalit. Mabuti na lang at itinago mo ang 3 table tasks para sa akin. Kung hindi ako nagkakamali, may grupo ng mga tao na dumadagsa sa iyo ngayon para bumili ng vein recovery limit divine pills. Totoo nga, pagkatanggap ni Alvin ng mensaheng ito, nakarinig siya ng isang malaking kaguluhan. Nandyan si Alvin. Alvin, ibenta mo sa akin ang ilan sa iyong vein recovery limit divine pills. Alvin. Bago pa man makasagot si Alvin kay Nixon, isang grupo ng mga tao ang nagkukumpulan na patungo sa kanya. Karamihan sa kanila ay mga White Dragon Elder ng Flying Dragon Sect. Nang makita niya ang dami ng mga taong gustong bumili ng vein recovery divine pills, nakaramdam siya ng pananakit ng ulo. Bagamat inaasahan niya ang malaking demand para sa mga table tasks, hindi niya inaasahan na ganito karami ang darating agad. Sa sandaling ito, lahat ay nakatingin sa kanya na parang isang gutom na lobo na nakatingin sa kanyang biktima. Mga elder, 3 na lang ang natitira kong vein recovery limit divine pills dahil 3 lang ang nabenta ko. Siguro dapat kayong mag-usap-usap para malaman kung kanino ko ibebenta ang mga table tasks. Tungkol naman sa presyo, 10,000 contribution points bawat isa. May kaunting konsensya pa rin si Alvin kaya hindi niya tinaasan ang presyo kahit mataas ang demand. Pagkabasag pa lang ng boses ni Alvin, may nagsabi, Alvin, bibigyan kita ng 12,000 contribution points para sa isang vein recovery limit divine pill. Ibenta mo sa akin. Mabilis na sinabi ng isa pang tao, bibigyan kita ng 15,000 contribution points para sa isang tableta. Bibigyan kita ng 50,000 contribution points para sa 3 natitirang tableta. Nagsimulang magtaas ng presyo ang lahat ng sunod-sunod, umaasang makakuha ng vein recovery limit divine pills. Nang dumating si Nixon, 2 White Dragon Elder ang nakapagtaas na ng presyo sa 100,000 contribution points para sa 3 vein recovery limit divine pills. 3 vein recovery limit divine pills para sa 100,000 contribution points. Nagulat si Nixon. Pagkatapos, ngumiti siya ng mapait habang sinasabi kay Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, Little Alvin, wala pang 80,000 contribution points ang natitira sa akin ngayon. Maaari ko bang bayaran ang natitira sa iyo mamaya? Labis na napahiya si Nixon sa sandaling ito. Nag-aalangan siyang samantalahin si Alvin, ngunit wala talaga siyang gaanong maitutulong sa mga sandaling iyon. Kapatid na Nixon, anong pinagsasabi mo? Sila lang ang nagtataas ng presyo ng mag-isa. Hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataong magsalita, sabi ni Alvin na may bahid ng kawalan ng magawa. Pagkatapos, natapos ang biglaang subasta, nang itinaas ng isang White Dragon Elder ang presyo sa 110,000 contribution points, at sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Alvin na magsalita. Sabi niya, mga elder, naniniwala akong lahat kayo ay gusto ng vein recovery limit divine pills dahil sa nalalapit na Imperial War. Gayunpaman, kakaunti na lang ang natitira kong table task at hindi ko balak ibenta ang mga table task sa ganoong kataas na presyo. Dahil ang elder na ito ang nagbid ng pinakamataas na presyo na 110,000 contribution points, siya ang pipiliin ko. Gayunpaman, ang presyo ay 10,000 contribution points pa rin bawat isa. Maaari ko pa ring pinuhin ang mga table tasks para sa inyo, ngunit kailangan ninyong ihanda ang mga sangkap mismo, at sisingilan ko ang bayad para sa pagpino ng mga ito. Maaari kayong magbayad gamit ang contribution points or rare ingredients. Ililista ko ang mga sangkap pagkatapos nito. Kasunod nito, nagbigay si Alvin ng 3 vein recovery limit divine pills kay Nixon at 3 pa sa isa pang White Dragon Elder. Dahil dito, nakakuha siya ng 60,000 contribution points.
Pagkatapos, inilista niya ang mga bihirang sangkap na kailangan niya na hindi niya mahanap sa Internal Affairs Pavilion dati. Naubos na ang mga ito o hindi na magagamit dahil sa kanilang pagiging pambihira. Sa sandaling ito, isa sa mga elder ang nag-thumbs up kay Alvin at sinabing, "Alvin, ikaw ang unang inner disciple na hinahangaan ko. Maaari ka sanang makakuha ng napakaraming contribution points, pero hindi mo kami sinamantala. Sa hinaharap, tiyak na susuportahan kita kung magdesisyon kang maging pinuno ng sekta." Ngumiti lamang si Alvin at sinabing, hindi tama na taasan ang presyo habang papalapit na ang digmaang imperial. Nais ko rin na ang lahat ay makaligtas sa digmaan. Bahagyang nagbago ang tingin ng mga tao nang tumingin sila kay Alvin sa sandaling ito. Lahat sila ay napuno ng paghanga nang makita kung gaano siya katuwid. Nabalitaan ko lang dati ang tungkol sa iyong talentong hindi ka panipaniwala, at naisip ko na napakaswerte mo talaga. Gayunpaman, pagkatapos kitang makilala ngayon, pakiramdam ko ay karapat-dapat ka sa lahat ng mayroon ka sa ngayon. Napakabait niya at walang pag-iimbot. Marahil, kaya nga siya tinulungan ng kalangitan na maging isang intermediate king of God sa murang edad. Hindi napigilan ni Alvin na mamula ng marinig ang mga papuri. Hindi niya inakalang ganoon siya kawalang pag-iimbot o kabait. Kung hindi dahil sa digmaang imperial at ang Vein Recovery Limit Divine Pills ang makakapagtakda ng buhay o kamatayan ng mga elder at disipulo ng Flying Dragon Sect, gusto niya talagang kumita mula sa kanila hanggat maaari. Hindi niya talaga inaasahan na pupurihin siya ng lahat ng ganito at naisip pa nga niya siya bilang magiging kandidato para sa posisyon ng sect leader ng Flying Dragon Sect. Pinuri nila siya ng husto kaya naisip niya kung iisipin ba ng sect leader na may balak siyang agawin ang kanyang posisyon. Hindi na kailangang sabihin, hindi siya ginulo ng sect leader dahil sa isang maliit na bagay lang. Kung mayroon man, kapuri-puri siya ng sect leader dahil ang kanyang mga aksyon ay makakatulong sa Flying Dragon Sect noong digmaang imperial. Mukhang matutupad ang sinabi ko kay TJ tungkol sa pagiging isang Panginoon ng mga Diyos bago ang digmaang imperial, naisip ni Alvin sa sarili nang makita niya ang mga sangkap na inadala sa kanya ng mga elder kapalit ng Vein Recovery Limit Divine Pills. Gagamitin niya ang lahat ng sangkap na ito upang pinuhin ang mga divine pills na kapaki-pakinabang sa mga hari ng mga Diyos. 3,828. Ang Vein Recovery Limit Divine Pill ay isa sa pinakamahirap na King Grade Limit Divine Pills na pinuhin. Kahit ang dating pinuno ng sect ng Flying Dragon Sect ay hindi ito kayang pinuhin. Ngayong sinabi na ni Alvin na pupunuin niya ang mga tableta, maraming tao ang natural na interesado na panoorin siya. Noong una, plano ni Alvin na pinuhin ng pribado ang Vein Recovery Limit Divine Pills. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Brown Haichu na umaasa ang sect leader ng Flying Dragon Sect na pipinuhin niya ng hayagan ang Vein Recovery Limit Divine Pills, at kapalit nito, handa ang sekta na maghanap ng mga sangkap at mga halamang gamot na kailangan niya at bigyan siya ng 300,000 contribution points. Sa katunayan, ang 300,000 contribution points ay hindi gaanong mahalaga kay Alvin dahil mayroon siyang mahigit 50 kataong naghihintay para sa kanyang Vein Recovery Limit Divine Pills. Sa pamamagitan nito, makakakuha siya ng hindi bababa sa 500,000 contribution points. Pumayag lamang siya sa kahilingan dahil handa ang Flying Dragon Sect na maghanap ng mga sangkap at mga halamang gamot na kailangan niya. Hindi ko inaasahan na ang Vein Recovery Limit Divine Pill ay magdudulot sa akin ng napakaraming benepisyo. Hindi nahirapan si Alvin na pinuhin ang Vein Recovery Limit Divine Pill sa harap ng lahat. Kung tutuusin, ang pagpino ng mga Divine Pills ay nakasalalay sa kasanayan ng isang tao at sa pagkuha ng enerhiya ng sigla mula sa Heaven and Earth Spirit Energy. Maaaring mahirap ito para sa karamihan ng mga Divine Alchemist, ngunit madali ito para kay Alvin na nagtataglay ng Divine Tree of Life sa kanyang little world. Bago sumali sa Flying Dragon Sect, matagumpay nang napino ni Alvin ang mga Lord Grade Limit Divine Pills. Gayunpaman, ang mga madaling pinoin lang na may mataas na antas ng tagumpay ang kaya niyang pinoin. Gayunpaman, ang kanyang mga kasanayan ay maituturing na pinakamahusay sa buong Eastern Ridge Mansion dahil walang sinuman sa Eastern Ridge Mansion ang madaling makapagpino ng mga Lord Grade Limit Divine Pills.
Karamihan sa kanila ay nagawa lamang itong Pinoy dahil sa swerte at nahirapan silang ulitin ang kanilang tagumpay. Walang balak si Alvin na ibunyag ang katotohanan na kaya rin niyang pinuhin ang mga Lord Grade Limit Divine Pills. Minsan, mabuti pang itago ang mga kakayahan ng isang tao. Mas makakasama ito kaysa makakabuti sa kanya kung ipapakita niya ang kanyang mga kakayahan. Kaya naman, sinusubukan niyang mapanatili ang isang mahusay na balanse sa pamamagitan ng pagpapakita ng tamang dami ng kanyang kakayahan. Kung kakalat ang balita tungkol sa kakayahan kong pinuhin ang Vein Recovery Limit Divine Pills, natatakot akong ang ilan sa mga puwersang nasa pinakamataas na ranggo ng emperador ay hindi makapaghintay bago sila gumawa ng hakbang. Inaasahan na ni Alvin na gagawa ng aksyon ang mga puwersang may pinakamataas na ranggo ng emperador sa Eastern Ridge Mansion. Tutal, kapansin-pansin ang kanyang pagganap noong Latent Dragon Grand Contest. Hindi pa sila kumikilos dahil sa nalalapit na digmaang imperial sa pagitan ng Flying Dragon Sect at ng Tai Sect. Ang isang binata tulad ni Alvin na may pambihirang likas na talento at kasanayan sa pag-unawa ay tiyak na angat sa pinakamataas na antas sa hinaharap. Tiyak na mas uunlad pa siya kung makakaligtas siya sa digmaang imperial. Dahil dito, inaasahan ng mga matataas na puwersang may ranggong emperador ang kanyang paglahok sa digmaang imperial. Pagkatapos ng digmaang imperial, tiyak na ire-recruit nila siya. Hindi lang iyon. Ang pangunahing dahilan kung bakit hindi pa sila nakakakilos ay dahil sa Eastern Ridge Mansion. Kapag napagpasyahan na ang petsa ng digmaang imperial, ipinagbabawal ang ibang puwersa na mag-recruit ng mga miyembro mula sa mga sektang sangkot sa digmaan. Totoo ito lalo na para sa mga miyembrong Panginoon ng mga Diyos. Sa sandaling ito, isang pulutong ang nagtipon sa cultivation ground ng mga inner disciples. Maraming White Dragon Elders at Black Dragon Elders sa kanila. Anong nangyayari? Bakit ang daming White Dragon Elders dito? Mayroon pang ang dalawang Black Dragon Elders. Ang dalawang Black Dragon Elder na iyon ay mga Divine Alchemist ng ating sekta, tama ba? Sinasabing ang kanilang mga kasanayan sa alchemy ay pangalawa lamang sa dating pinuno ng sekta. Ang mga inner disciples na kalalabas lang mula sa closed-door cultivation ay nalito at nabigla nang makita ang mga tao sa cultivation ground. Nalaman lamang nila ang nangyari matapos nilang makausap ang iba pang inner disciples. Public na pipinuhin ni Alvin ang Vein Recovery Limit Divine Pills. Ang Vein Recovery Limit Divine Pill ay isa sa pinakamahirap na King Grade Limit Divine Pills na pinuhin. Nagbibiro ka ba sa akin? Tama. Alam kong madali niyang mapipino ang mga God Grade Limit Divine Pills kahit bago pa man siya sumali sa Flying Dragon Sect, pero ibang-iba ang mga King Grade Limit Divine Pills. Bukod dito, ang Vein Recovery Limit Divine Pill ay isa sa pinakamahirap na King Grade Limit Divine Pills na pinuhin. Mayroon siyang 10 Vein Recovery Limit Divine Pills noong nasa Internal Affairs Pavilion siya, at sinabi niyang pininom niya ang mga ito. Walang silbi para sa atin na questionin ang kanyang kakayahan. Malapit na ring mabunyag ang katotohanan kapag pininom niya ang Vein Recovery Limit Divine Pill na nasa harap natin. Tama ka. Mas lalong naging masigla ang mga tao habang parami ng paraming mga inner disciples ang pumupunta para manood ng palabas. Sa paglipas ng panahon, mayroon ding mga inner elder, inner deacon, at outer elder na pumupunta para manood ng palabas. Kung hindi lang dahil sa katotohanang bawal sa mga outer deacon at outer disciples ang cultivation ground ng mga inner disciples, mas marami pa sana ang mga tao. Sa sandaling ito, si Darren Drake, nakakabalik lang mula sa isang misyon, ay nagulat nang marinig ang nangyari. Kaya bang pinuhin ni Alvin ang Vein Recovery Limit Divine Pill? Isang maganda at mukhang arrogant na babae na nakasuot ng maalab na pulang damit ang nakatayo sa tabi ni Darren Drake ng mga sandaling iyon. Walang pakialam niyang tanong, kaibigan mo ba si Alvin? Oo, tumango si Darren Drake habang nakangiti ng mapait. Napilitan ng binata ng tiyuhin ni Darren Drake na sumama kay Darren Drake sa misyon nito. Sa buong misyon, hindi niya ito kinausap. Gayunpaman, dahil kay Alvin, sa wakas ay napagpasyahan niyang kausapin ito. Naisip niya kung dapat ba siyang magpasalamat kay Alvin para dito o hindi.
Bago bumalik sa Flying Dragon Sect noon, sinabihan na ni Darren Drake ang kanyang tiyuhin na kanselahin ang kasal nito sa dalaga, na anak ng kanyang tiyuhin. Dahil sa iba't ibang dahilan, pumayag ang kanyang tiyuhin sa kanyang kahilingan. Matapos kanselahin ang kasal, hangupa na ang pakikitungo ng dalaga sa kanya at hindi na ito naghahanap ng gulo. Gayunpaman, malamig pa rin ang pakikitungo nito sa kanya at minamaliit siya. Ang pangalan ng anak na babae ni Tio Sikong ni Darren Drake ay Karen. Nang marinig ang sagot ni Darren Drake, malamig na napangisi si Karen at sinabing, ang mga ibong magkakapareho ang balahibo ay nagsasama-sama. Ang mga handang maging kaibigan mo ay hindi maaaring maging ganoon kagaling. Tayako'y nagsisinungaling siya tungkol sa kakayahang pinuhin ang Vein Recovery Limit Divine Pills. Mapapahiya niya ang sarili niya ngayon. Karen. Agad na naging hindi maganda ang ekspresyon ni Darren Drake. Ayos lang kung minamaliit mo ako dahil hindi ako kasing galing mo. Gayunpaman, hindi ka kwalipikado para minamaliit si Alvin. Isa kang advanced na hari ng mga Diyos, tama ba? Nangangahas ka bang sabihin na kapantay mo si Alvin? Pagkatapos magsalita ni Darren Drake, ngumiti siya kay Karen ng may paghamak. Si Karen ay isang disipulo ng Green Dragon ng Flying Dragon Sect. Ang titulong ito ay ibinibigay sa mga mahiwagang miyembro ng Flying Dragon Sect. Ang kanyang katayuan ay nakahihigit sa mga inner disciples at kapantay ng mga inner elder. Walang duda na tiyak na papasa si Alvin sa pagsusulit upang maging isang Green Dragon disciple. Bukod dito, ang antas ng kahirapan ng pagsusulit ay nakadepende sa edad ng isang tao. Kung mas bata ang isa, mas madali ang pagsusulit. Mas lalong lumawak ang mapanghamak ng ngiti sa mukha ni Darren Drake habang patuloy niyang sinasabi, dapat mong malaman na mas bata sa akin si Alvin, at ikaw, mas matanda ka sa akin ng ilang daang taon. Ang ekspresyon ni Karen ay labis na pangit matapos niyang makinig sa mga salita ni Darren Drake. Pagkatapos, buong kumpiyansa niyang sinabi, may panahon ang lahat. Darating ang lahat sa sarili nitong panahon. Maaaring mas malakas si Alvin kaysa sa akin ngayon dahil mas maswerte siya kaysa sa akin. Kung nagkaroon lang ako ng maraming hindi inaasahang engkwentro tulad niya, magiging kasing lakas din ako ng kanya. Hindi napigilan ni Darren Drake ang matawa sa kanya. Karen, wala ka talagang alam, di ba? Swerte mo. Si Alvin ay nagmula sa isa sa mga Devata realm, at wala siyang suporta sa Profound Energy Land. Napakawalandiya mo ba para ikumpara ang sarili mo sa kanya kung sinusuportahan ka ni Tio Sikong? Ang tanging dahilan kung bakit nagawa mong maging isang Green Dragon disciple sa loob ng 1,000 taon at nasiyahan sa pagtrato na maihahambing sa isang inner elder ay dahil sa suporta ni Tio Sikong. Wala akong pakialam kung kutsain mo ako dahil hindi naman talaga ako kasing galing mo. Gayunpaman, hindi ka maihahambing kay Alvin. Paano mo siya pinangahas na kutsain? Sinabi mo na hindi niya mapipino ang Vein Recovery Limit Divine Pills. Hindi ako sang-ayon. Ang Alvin na kilala ko ay hindi kailanman magsisinungaling tungkol sa isang bagay na tulad nito. Matagal nang tiniis ni Darren Drake ang mga mapangutsyang salita at masamang ugali ni Karen. Maaari sana niya itong tiisin kung kinutya lang siya nito. Gayunpaman, hindi niya napigilan ang kanyang galit nang simulan na rin ni Karen na kutsain ang kanyang kaibigan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.